Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-BBM, ha? Welcome po sa aming ika-11 episode, season 2 ng Salamat PBBM. As usual, andito na naman ako at yung dalawang kasama, ako si Palerista, na makakasama nyo sa isa't kalahating oras ng pagbabalita, paghahatid ng tamang impormasyon at ng trabaho ng ating gobyerno. By the way, may kasama tayong dalawang gwapo. Ito, talagang gumagwapo to eh. Namimiss ko yung cute pag sinasabi mo yung cute Gwapo na rin eh. Level up eh. Ito, pakilala ko po itong dalawang kasama. Yeah? Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. Yung mga kasama natin dyan, mga kaibigan natin, mga followers natin, kung di nyo pa po na-share itong aming podcast ngayon, pakishare na po. Mamaya, meron kaming bagong i-introduce na segment sa inyo. Naks. Lahat ng mga fake news, i-debunk natin. So every week, magkakaroon tayo ng segment na ganun. I-debunk natin lahat ng fake news na nag-viral sa loob ng isang linggo. Panoorin niyo po, mga. Karamihan dyan gawa ng mga dilis, pero may mga kakampi rin tayo nagpapakalat ng fake news at hindi dapat kundinahin, di ba? Oo. Ano ay Dapat kundinahin dapat? konsintihin. Kundinahin, correct. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Yan, kumusta po yung audio namin? Malinaw po ba? Comment dyan sa comment section at mga nakikinig na sa atin, iba't ibang parte po ng mundo. Komento po, nasaan po kayo? May mga reaction po kayo? May mga nais po kayo sabihin? Ilagay dyan sa comment section. Medyo mahina pa rin yung boses natin dahil 1 week na tayo, parang lahat tayo may ubuhi. Oo. Yan. Hawa-hawa. Yan. Nagpakilala ko. Sinabi mo na po pangalan mo? Ka-Coffee. Alam na rin, Ka-Coffee. Kung napapansin nyo yung boses si Joe, parang namamaos yan. Kasi sigaw niya yan sa mga karpenterong gumagawa ng mansyon niya. Papagawa ng mention. Ay, baka wala. Pagpagawa ng mansyon, syempre, mga karpentero niya, bisa hindi nababatera, kasi sigawan niya, kaya ganyan boses niya. So, kumusta itong studio natin? Ayan. Kung nakikita niyo yung studio namin, medyo gumaganda-ganda na. Kahit pa paano, linggo-linggo, nag-ambag-ambagan kami pag nakukuha namin yung sound namin sa Facebook, yung sa mga views namin. Yan, medyo nadadagdagan na. Pero itong mic, hiram pa rin namin to. Kasi mahal tong isang ganito eh. Sa bagong Pilipinas Studios yan. Magkano ganito? 80,000 isang ganito. Ito pa medyo hindi pa namin mabili-bili. Ayan. Pero pinag-iipunan namin yung TV dyan. Ito, bagong pintura nga itong studio namin eh. Naks. Di ba? Andiyan mga ilaw. Oo. Bali, meron namin sarili studio para kahit pa paano, hindi na kami babiyahe pa ng malayo. Dito na lang kami sa bandang Ibig mo sabihin, Maynila. itong podcast natin pang matagalan to? Oh, syempre Nasa naman. season 2 na tayo. Syempre naman, wag lang papalipig si Joe. Si Ka-Coffee, magiging ano. Pilipinas. Wag lang papalipig. Habang buhay itong podcast Habang natin. buhay, habang buhay. Malay mo, Inubuha ko pag hindi na politika topic natin, mga chismis na, talo din natin Oh. kasi si Permin. At saka mukbang. Oh, di ba? Yung mukbang. Kainan. Ayan, no? ngayon mga kababayan ha. Teka, bago pala tayo muna magsimula, i-announce ko muna itong sa reunion namin, saglit lang to ha. Naks. Meron kasi kaming high school reunion sa May 23 sa Pamantasan ng Makati ha. Oh. Pamantasan ng Makati batch 96. Yan, nalaman na tuloy ko anong batch ako graduate. Gaganapin yan sa May 23 sa University of Makati. Hindi pa ako nag-aaral ng... Oh, grabe ko naman. Yan, kung batch 1996 ay sa Pamantasan ng Makati, PM mo ko para bigay ko sa detalye. Yan. Malamang yan, maraming magpapapicture kay Ka-Coffee. Hindi, si Paler. Hindi niya lang, Si Paler, si kay Paler. Paler pala. Hindi niya na lang basta kakabats, kundi ano pa? Followers. Fan. Hindi naman. So ito, ikaw ang batch mo ba yan? Huwag mo na tanongin. Okay ba? Ayan mga Ako kababayan. proud ako Quezon City Science High School batch 1986 nung bumaba si President Marcos. Marcos Sr. May muwang ka na noon, yung buwaba si Marcos, may muwang ka na kasi high school ka na eh. Campaign na ako no? Ayun. Para sa kay Ferdinand. Ayan, wag natin patagalin na. Pag-usapan ka agad natin itong tagumpay ng Pilipinas sa may tuturing, ha? Itong pagdedeklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang impeachment ni VP Sara na may sapat na batayan ang mga reklamo para sa impeachment laban nga kay VP Sara. Ngayon, itong ikatlong hakbang sa proseso matapos itong mapatunayan ay sapat at forma at sustansya. Ngayon, kung matatandaan natin, pinasagot si VP Sara sa impeachment niya at sumagot naman siya. Kaso yung sagot niya, parang nangaasar Lihis. lang. Oo, Lihis lang. parang nangaasar lang. Parang pa-safety talaga yung sagot niya. Wala talagang direktang sinagot no? Meron. Ilag-ilag lang. Pailag-ilag nga lang, pahap-hap nga lang yata. Ipaliwanag ko. Sige. Okay. Base sa napanood ko kanina no, sa Justice Committee ng House of Representatives, merong dalawang impeachment na pumasok, yung pang third and fourth impeachment
ang grounds sa pang third impeachment ay 6 at sa fourth impeachment ay 5. Okay? So yung dalawa doon sa 6 sa 5, parehong nasa magkabilang na impeachment complaint, Oh, oh. no? Ang sinagot lang ng mga abogado niya ay yung tungkol sa 125 million na 11 Confidential days funds. na ginastos sa confidential funds na galing sa Malacanang. At saka yung tungkol sa threat niya sa Pangulo, kay Martin Romualdez at kay First Lady. Una, yung tungkol sa threat niya kay Pangulo, Martin Romualdez at First Lady, sinabi na wala naman daw silang ebidensya. Wala naman daw silang contract to kill o wala namang magpapatunay na talagang merong Kinausap. intention talaga. Oh. Kasi imagination lang daw eh. Saka conditional daw yung Yung Tapos yung pangalawa naman 125 million ang sinabi ng counter affidavit ni VP Sara Duterte under ano pa daw yun? Under appeal sa Commission on Audit. Audit. So hindi pa final yung decision ng Commission on Audit kaya dapat daw hindi isama as ground for impeachment. So sinagot niya tong dalawang issue na to ng napakaiksi. Yun ang kapuna-puna sa kanyang sagot, napakaiksi. No? The rest, no, puro kine-question na. Yung unang-una wala daw due process na binibigay kay VP Sara. Oh. Pangalawa, ang tawag dito, na palang walang visa na daw yung mga grounds na binanggit na kasama din nung 2025 na impeachment. Kumbaga void ab initio daw. Oh. At yun daw ang decision ng Supreme Court, no? At pangatlo, ano pa ba yung pangatlo? Walang grounds. Yung pag-atake niya sa House of Representatives na walang jurisdiction. Yun, walang jurisdiction. Alam mo kung, di ba, hindi isa yung grounds eh. Yung typical na, di ba, ikaw nirereklamo, di ba? Ito yung reklamo sa'yo, reklamo 1, reklamo 2, 3, 4, 5. Simple lang eh. Sagutin mo yun isa-isa. Kung meron kang isasagot. Pero malinaw naman si Sarah, wala siyang isasagot, kaya hindi niya sinagot yun ng isa-isa. Pangalawa, wala talaga siyang intention na mag-cooperate sa investigasyon ng House of Representatives. Tingnan mo, nagpasa siya, last day na, di ba? 4:30 ng hapon, pag-uuwian na yung mga empleyado, mag-aalas 5 na eh. So parang nangaasar lang talaga itong si Sara eh. Una, dahil hindi na naman ginagalang ang House of Representatives. Kasi alam niya na, uusad na yan eh. Aakyat yan ng Senado kasi makakakuha ng enough numbers yan at aakyat ng Senado. Oh, kasi ang kailangan yata na numero diyan ay 105, tama? 106 daw. 106. So ilan na yung bumoto nung nakaraan? 50. 54. 54. Oh, ilan na lang kulang? Basta 52. marami. 52. O kaya sa tingin ko, mga abogado niya, alam na rin siguro talaga na talagang aakyat yan sa Senado kaya ganyan na lang yung sagot niya doon sa impeachment niya. Pero marami rin nagsasabi mga abogado, lalo yung mga vlogger abogado na sabi na sinayang daw ni VP Sara yung pagkakataon na sagutin Oo. etong impeachment niya dito sa Kamara. O kasi Sinayang parte ng araw due niya. process yan eh. Kung tutusin eh. Sumisigaw sila ng due process. Ayan na nga eh. Binigyan ka na nga ng due process eh. Sagutin mo yan eh. Hindi naman siniseryoso. Hindi mo siniseryoso yan. Ang sabi pa rin kasi diyan, paano mo naman kasi daw talaga sasagutin yan? Mabibigat ang akusasyon. 'Di ba? Unang-una sa bank account nila. Hindi niya binanggit 'yun kung ano yung katotohanan doon. 'Di ba? O ngayon eto ng hearing kaganina magtutuloy-tuloy na to sa hearing next week, March 25. Kasi magre-recess eh, may congressional recess. Ang sinasabi ng House Justice Committee, regardless kung may congressional recess, tuloy-tuloy pa rin sila. March 21 hanggang May 3, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagsasagawa ng hearing. So ang unang hearing ay March 25, then April 14, April 22, then April 29. 29. So abutin talaga to ng May. Sa Apat tingin na ko May araw. na yung botohan dyan ng plenary, no? Ako ang alam nyo ang fearless forecast ko diyan. Gumagawa talaga sila ng paraan or gagawa sila ng paraan para hindi matuloy sa Mateknikal. Senate. Sa Senate yung sila trial. Sara. Oo, yung impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Bakit? Kasi kapag nasa Senado na yan, hindi na nila makokontrol kung ano mangyari. Maraming pwedeng mangyari. On both sides, hindi na kayang kontrolin. Kasi
napaka-fluid yan pag nasa Senado na yan. Yung- Pwedeng may mga bagong lumabas na mga ebidensya, pwedeng mga magbaliktaran, etc. Example na lang, nung panahon ni Erap, O yan, ilang taon kanya niya? Yan nga itatanong ko, ilang taon talagang kanya? taon ko lagi ang promote ko ginawa. Kung may kamuwang-muwang ka na ba sa buhay niya, 2001, syempre naman, binata ka na niya o may sawa ka na? tapos na ako, nagtuturo na ako sa college. O yan, ano nangyari dyan nung panahon na yan? Okay, yung panahon na yan, no, kung tutuusin, pagdating sa legal na defense, lamang si Erap eh. Magagaling yung abogado Oo. at nagkakaroon sila ng Di mga... kampanilya ba mga abogado niya? Oo, di kampanilya. Sila Fortune Narbasa. Yung Oo. abogado ni BP Sara na si Siegfried Fortune, abogado ni Erap nung 2020, nung impeachment niya. 2000 ata yun. One. 2000. 2000 ata yun. Okay. Abogado niya. 2000. Saka si Chief Justice Narbasa, abogado niya. Kaya talaga magagaling. Ngayon, anong nangyari noong 2000 sa impeachment niya? Yung tungkol sa envelope. Hindi inallowed ng mga senador na buksan yung envelope na kinagalit ng taong bayan, kaya nag-aklas ang taong bayan, kaya lumabas sa street. Tapos nagsasayaw pa doon si Senator Oreta. So, ibig sabihin nun niya, hindi na-impeach si Erap. Hindi na impeach si Erap, natalo na siya nung nag-EDSA na. Pero when it comes to the legalities, yung takbo nung takbo ng impeachment, nananalo si Erap. The fact na hindi na pinabuksan yung envelope na dapat, akala nung mga nagpo-prosecute sa kanya, yun ang magdidiin kay Erap. Oh. Pero alam nyo, later on, nung binuksan Binuksan ba? yun, Binuksan? hindi talaga binuksan, kaya nga nagalit yung mga tao. Tapos sasayaw-sayaw pa si Senator Oreta. Nung hindi binuksan, no, later on, nung buksan yung envelope, hindi pala makakasama sa kanya. So, ibig sabihin, napahamak pa si Erap sa mga kumampi sa kanyang senador. So hindi mo talaga Hindi makokontrol. mo makokontrol. Panahon ni Chief Ibig Justice, sabihin niya, walang nakakaalam. walang nakakalam ng Oo. kontento kundi bangko. Oo. Okay. Now, another example, panahon ni Chief Justice Corona, ano nangyari nun? Di ba? Hindi mo akalain na napaka-lamang. Nung lamang na lamang, yung boboto against him. Oh. No? Tsaka nagkalabasan yata ng dollar account nun, eh, no? Nagkalabasan ng dollar account, ang daming naging witness no? Oo. na against him. No? So, yun ang sinasabi ko. Iiwasan ng kampo ni Sara Duterte na umabot sa Senado dahil dyan maglalabasan ang mga bagay na hindi ini-expect ng bawat panig. Naalala ko nga doon kay Corona, may mga witness na lumabas na hindi niya inaasahan eh. Totoo. Diba? Surprise. Oo. Kumbaga ang ginagawa ni Sarah, kumbaga delaying tactics yan. Kasi tama ka, sir. Pag nasa Senado na yan, may another characters eh. 24 senators yan. Kada senador may kanya-kanyang team yan, kanya-kanyang kalkal yan. Kasi pabidahan yan eh. Yung mga senador na yun, Opportunities yan nila eh. bawat isa niyan parang presidente, tuturing mo parang presidente, hari ang mga Ah, ganon? Judges. Sa Pagdating sa impeachment. Kasi bawat boto ng bawat senador, napakahalaga. Opportunity nila yan para magpasikat eh. Lalo na yung mga re-electionists. So, syempre, mag-hire ako ng magagaling na team. Nag-hire pa yan sila. Dinadamihan nila yung mga tao nila para kalkalin yung baho ng, lalo na kung galit sila kay Sara Duterte. Kalkalin lahat ng baho, hanapan ng ebidensya. So talaga madidiin. Tama ka dyan, sir. Madidiin talaga si Sara Duterte. Okay, dyan. babalik ako. Strategic. Bakit sila nag-file ng mga motion ad cotelem? May ibig sabihin yun. Ano ba ibig sabihin ng ad cotelem? Ad cotelem po, mga kababayan, is a Latin phrase meaning for the sake of caution or to be on the safe side. Yung ibig sabihin yan. No? Pinafile yan ng mga abogado para protektahan ang interest ng kanilang kliyente dahil sa mga susunod na panahon, posibleng maapektuhan ng isang issue ang kanilang kliyente. Magiging president. Kumbaga. Oo. Yan. Nagpa-file sila ng ganyang pleadings, katulad nung nag-file pa lang sila ng kanilang appearance, meron lang ad cotelem doon. Tapos dito, nag-file naman sila ng answer dun sa grounds for impeachment, meron mga ad cotelem. So, ibig sabihin, they're filing a motion with caution. Dahil ine-expect nila in the future, meron silang gagawin. At ang nakikita ko kung gagawin nila yan in the future is questionin na naman yung nangyayari sa House of Representatives sa Supreme Court. Agad At talaga kapag sila. naumakit sa Supreme Court yun, di naman natin malalaman kung anong gagawin ng Supreme Court. Unang-una, dahil alam natin, appointed, 13 dyan, appointed Oo. ng tatay ni Tatay. BP Sara Duterte. Okay? So, malinaw yan. Yun ang strategy, palagay ko, from the very beginning. Kaya kung yung mga pina-files nila na ganyan, kaya hindi na rin sinagot yung mga grounds for impeachment, yung 6 sa third impeachment, sa 5 sa fourth impeachment, kaya hindi na sinagot ng detalyado dahil kay questionin na naman yan sa Supreme Court within the next few weeks. Sa sigurado yun, sir, kung aakit na ng Senado yan, which is for sure mangyayari, tatakbo na naman sila ng Supreme Court. Correct. Oh, ganun, Sigurado yan. yung sa tingin ko rin dyan. Para, Dahil they really want Mapigilan. to avoid na magkaroon ng trial sa Senado.
Gaya nga ng sinabi kanina ni Yayam, lahat talaga ginagawa ng kampo ni VP Sara para mapigilan ang pag-akit ng impeachment niya sa Senado. Gaya na lamang itong isang grupo sa Cebu na pinagtatawanan talaga ngayon ng mga kababayan natin, yung Cebu Alliance for Duterte 2028. Yan yung mga nangihingi ng ano. Na ang sinabi nila, pinagbabantaan nila yung mga Cebuanos congressman na kapag bumoto na pabor sa impeachment ay hindi naman nanalo sa 2028 dahil hindi na raw sila iboboto ng 32 million. Wow. Di ba nila alam 32 million, 700 na lang natitira ron? Ito na naman yung isang, ito na naman yung isang DDS who's giving himself too much importance, no? Kaya pinost ko nga yan kanina, masyadong binibigyan ng, yung sarili niya ng sobrang pagpapahalaga. Sino, sir? Si, yung nawaran ni, si Jun Abines. Nakalaya ba yun? Nakapiyansa? Nakapiyansa yun. Pero siya yung nagli-lead dun sa, nagpa-press con pa yan, ha? Hindi, Nagbabasa pa ng statement in English, mali-mali naman yung grammar. nakikita ko ngayon online yung mga GCash QR code kasi malapit na yung birthday ni Tatay Digong. Oh. Yung mga DDS, kumikita na naman. Naku, scam yan! Scam talaga. Scam yan. Kawawa yung mga, maraming uto-uto. Binabasa ko yung comments. Ang sinasabi nila, done na po. Ibig sabihin, nakapag-donate sila ng pera. Saan ka pa? Paano mo mariregalo? Kasi para kay Tatay Digong daw yun eh. Ando doon yung Maya QR code, yung GCash, may mga bank account pa. Yung mga pasensya na ha, mga tangang DDS, padala ng pera. Sabihin, pinagkakaperaan sila. Pinagkakapiraan Oo. sila. Ilang beses na yan. Alam niyo mga kababayan na, si Digong hindi niya kailangan ng regalo. Kasi kung regalo lang, kayang-kaya ng pamilya niya, milyon-milyon pera naman ngayon eh. Hindi niya kailangan ng regalo galing sa taong bayan. Kasi nga may pera yung mga yan. Kaya yung mga nangihingi ng pera, para raw, pang regalo, kay Pangregalo Tatay daw. Digong, hindi po yan sigurado to. Totoo. Dahil hindi rin yan maibibigay. Diba? Posible naman nagpapahingi sila Sara Oh, correct. ng pera para pang regalo sa tatay. Talaga marami rin. Marami rin tayong mga kababayan na DDS na talagang nangi-scam. Eh di ba nga, dyan sila nag-away-away yung mga vlogger nila. Oh, Diyan correct. nag-away-away sa pera. Sabi sa hatian daw, hindi raw naibigay yung bayad sa mga vlogger, kaya nagalit yung ibang vlogger. Kaya naman sila nag-aaway-away, Oo, di ba? di ba? Di ba hati-hati ang Oo. mga famous Vlogger. famous DDS vloggers? Ang masaklap, yung nakita ko mga QR code na yan, sinishare ng mga mga maraming followers ng mga DDS vloggers din. Ewan ko kung nakikita nyo yan. Kung ikaw ay DDS, kung ikaw ay BBM supporter, may kamag-anak ka na DDS, nanay mo DDS, kausapin nyo sila na wag na kayo magbigay ng pera dyan. Kasi malaking bagay yan, lalo na sa Pilipinas, na medyo mataas po ang presyo ng bilihin. Though karamihan po sa kanila mga nabibiktima, mga OFW. Oo. Pagsabihan nyo po yung kamag-anak nyo, wag kayo magbigay. Hindi naman makakarating kay Digong yan. Pagkakakitaan lang nila yung birthday ni Digong, anong pakialam nyo ba, di ba? Sa birthday ni Digong. So ilang taon na si Digong nun? 82. 82? Ma-82 na siya. So ano na lang? 59 years na lang para makaya siya. Abot kaya. 59 years pa. So yan ang mga kabayan. Yung impeachment kaganina ni BP Sara, inuulit natin, maituturing na tagumpay yan ng taong bayan. Kasi kahit pa paano, nakakakita tayo ng liwanag dito sa impeachment ni BP Sara na malaki posibilidad na may akyat sa Senado to. Kasi dito sa Kongreso, parang kita natin, makukuha talaga yung numero. Ngayon, paglalabanan na lang dyan sa Senado. Ang kagandahan ngayon, kasi nasa step 4 na tayo eh. Yung hearing proper Talagang na. hindi nila minamadali, no? Hearing proper na. Oo. Di ba napag-uusapan si Madriaga? Oo. And napag-uusapan din yung yung custody kay Madriaga. May sumulat si Shell Joke na sumulat kay House Justice Committee Chair Jervin Luistro na kunin yung kustodiya mula sa BJMP. And sa hearing na yan, ako sigurado ako ma-appear si Madriaga. Pag nag-appear si Madriaga, kasi may mga initially, evidence na lumabas eh. Yung mga bank records, yung mga conversation, kung nakita niyo yung mga chat groups, chat discussions na yan, na magagamit din doon, yung ma-establish yung connection ni Ramil Madriaga doon sa grupo ni Sara Duterte. Ang tanong dyan, kaya-kayang harapin ni Sara si Madriaga? Definitely, hindi naman natin si Sara eh. O kaya nga, Abogado na lang atin dyan. yan, di ba? Pero ako naniniwala ako. Yung mga sasabihin ni Madriaga dyan, mabigat yan. Kaya talagang kinasuhan na lang niya para maging balakid sa pagharap ni Madriaga diyan sa impeachment sa Kongreso. By the way, maraming congressmen na nagsasabi na ang pinadalang sagot ni VP Sara Duterte ay parang motion to dismiss. Which is hindi acceptable pleading sa stage na to ng impeachment. Hindi sila tumatanggap ng motion for dismissal.
By the way, hindi nyo ba napansin? May taong wala sa Justice Committee kanina. Sino? Yung bida ng mga nakarang... Si Gloria. Si Puno? hindi. Sino? Si Si Bongson tayo. Wala pa doon kanina? Oo, hindi mo pinabayaan si Marcoleta kaya nagmukhang tanga doon. No? Hindi pala nire-review yung Baka banat lang, hindi nire-review yung di ba? Rules. Yung rules ng Justice Committee, no? Kaya pinabigyan siya ni Justice Judge Committee Chairman Luis Tro ng kopya, no? Para ng rules i-review. nila. So, ibig Para sabihin, may review siya. pahiyang-pahiya ka niya sa pagkuleta. Payang-paya talaga siya. Payang-paya talaga siya. Parang hindi siya nag-aaral, hindi nagpe-prepare, no? At Abogado- syempre wala. abogado ba yan? Syempre wala. Hindi siguro. At wala pa yung kakampi niya na Nasa condominium. sobrang sikat nung nakaraan. Eh, ang inaasahan niya, Baka siguro, baka inaabangan si Ann Curtis sa sa Hindi, mall. nasa condominium. ang inaasahan siguro kakampi niya si Rufus Rodriguez. Napakaganda. Pabor sa taong bayan yung pinagsasabi ni Rufus Rodriguez kanina, di ba? Oo. Diyan talaga sila nawaw mali kay Rufus Rodriguez. So ito, Akala nila bumaliktad, ano? so ito mga kababayan, anong oras na ba? Abangan natin itong mga pangyayari sa mga susunod na kabanata dito sa impeachment ni BP Sara. Marami sa ating mga kababayan ang hinihiling ng justice, Kasi syempre pera natin 'yan. Pera natin yung pinag-uusapan dito. Kaya ipanalangin natin na magkaliwanag ang pag-iisip ng mga politiko na haharap dito sa impeachment sa Kongreso man at sa Senado. Sana bigyan sila ng magandang wisdom digan. Actually, hindi lang natin pera Bukod sa pera natin yan, future natin yan. Future ng mga Kasi kung anak hindi natin. may impeach si Sara Duterte, posible siyang tumakbo sa pagka-presidente at meron siyang chance na manalo. O paano yung future ng Pilipinas? Kayo ba, kayo tanungin ko sa mga nanonood sa atin, gusto nyo ba magkaroon tayong presidente na palamura? Natamad? Oo. Gusto nyo ba magkaroon tayong presidente na magaling magbanta ng tao? Na ng mahilig buhay? lang, paikot-ikot lang kung saan Gusto saan nyo bansa. ba magkaroon tayo ng presidente na hirap mag-English pati magbasa ng script? Gusto nyo yan? At mali-mali. Oo. Isipin nyo pag humarap yan sa UN o sa mga leader ng ibang bansa, pag nagka-utal-utal yan, tayong Pilipino mapapaya, hindi siya. Diba? Kaya tandaan nyo yan. Reels yan. Bukas, Gusto niyo ba magkaroon tayo ng presidente na hindi na mag-isip? Umahabol Na hindi nang walang analytical thinking? Oo. Gusto mo ba yan? Balatan ka na wala mga dilis? Okay lang, para malaki ang Oo, ganun talaga yun. Tinaupayin yung mga video mo. Diba? Ang dami pa comment yan mga kababayan. Punta tayo rito sa pangalawang segment natin. Episode. Segment naman kasi nakalagay rito. Itong Bataan Land Grabbing, ito malungkot na balita ito para sa ating mga magsasaka. Kasi kung nabalitaan, Mark, ganyan lang Mark kung nabalitaan natin nung mga nakaraang linggo na meron sa Hermosa Bataan na pinagkakamkam o sunapang yung lupa ng mga magsasaka doon. At ang mga nang swapang, mga foreigner daw, mga Chinese daw, at ginawang residential yung lupa nila doon sa Bataan. Ayun, hindi pwede yan para rito kay Secretary Conrad Estrella III dahil ipinag-utos niya ng Department of Agrarian Reform sa pangunan ni Secretary Estrella III ang isang agarang investigasyon sa mga naantalang kaso ng agrarian reform sa Hermosa Bataan nga. Kasunod ng mga ulat na umanoy ng land grabbing at panggigipit sa mga magsasaka. Ayan, basa nyo. Liit-liit. Ang issue po sa Hermosa, dalawa yan Una, yung issue po dyan sa Hermosa Bataan at pangalawa po, itong naantalang pamamahagi. Kasi kung matatandaan ninyo, tulad yung sa nilabas sa statement ni Secretary Estrella, inutos niya na yan. Di pamahagi na. Na ipamahagi na. Bakit hindi pa Ano yung pinapamahagi? problema? So, Baka may gumagawa ng pera. Dyan, definitely may gumawa ng pera dyan. Local government officials, kasi hindi naman basta-basta at yung regional office o regional office ng DAR. Nandar. Pinagkaperahan talaga nila yan. Kasi may may order ng, ipamigay nyo na yan sa mga magsasaka Bakit ayaw nyo pa ipamigay? So, ibig sabihin, matigas yung mukha nung namumuno dyan sa Darsa region na yan. Dahil Hindi dapat, sinunod si Secretary. kaya nga dapat imbestigahan na uso yan. At kung merong dapat managot yan, lalo na yung mga public officials, dapat panagutin talaga ni Secretary Conrad Estrella yan. Sabi naman. And knowing Secretary Conrad Estrella, hindi niya Patawa-tawa lang papalampasin yun. yan. Oo. No? Hindi niya ito tolerate yung mga Sabi ganyan. nga niya, sigurado may gugulong dito. Heads will roll, sabi niya. Sabi niya. Ang nagkakapagtaka pa ron, kung totoo man ng mga Chinese yung occupants doon sa lupa na yon, di ba?
Paano nabigay sa kanila yan? Paano Kinuha sa mga magsasaka, tapos bibigay sa mga may- Chinese? May mga cases din. May mga nakakausap tayo magsasaka. Halimbawa, ikaw, sa tingin mo, party mo na yan, di ba? Binibenta mo yan. Pero, paano yung kabuuan na yan na hindi napapakinabangan ng magsasaka napunta dyan sa mga pribadong individual? And covered dyan ng agrarian reform, ng CARPER, Comprehensive Agrarian Reform Law. Hindi mo pwedeng basta-basta ibenta yan without clearance from Oh, that. para sa kanila yan. Paano nangyari yun? Ang tanong pa dyan, paano na-convert ng mga ginawa ng subdivision eh? Yun nga eh, yun nga eh. Paano na-convert kasi maraming papel yan, hindi ka basta-basta Kaya pwede. yung nga, dark clearance lang. Oo, Para may convert mo yan at maibenta mo yan. So, ibig sabihin talaga niya, maliwanag pa sa utak ni BP Sara, meron kumita malamang talaga dyan. Sigurado. Meron talaga kumita dyan kasi isipin mo, lupa mo, Pilipino ka, papupunta sa Chinese. Chinese, paano talaga mangyayari yan? Iba pa to, ha? Iba pa to. Dalawa yan, Kay, kay Harry Roque. Iba pa to. Iba pa yan. Di ba bataan din yan? Oh. Hermosa din. Hermosa din. Hermosa din. Hermosa din. Feeling ko Wala DDS. kayang connect yan? Malamang meron. Kasi mga Chinese din. Kasi kung Hermosa issue din na yung kay Harry Roque, ibig sabihin yung mga official landang, yun din yun. Yun din yun. Diba? Ako, sigurado. Ako, Dapat. Secretary Estrella, palampagin niyo po yung DAR office dyan na humahawak ng Hermosa Bataan. In fairness naman kay Secretary Estrella, very transparent, no? And I think by next week, mukhang matatanggapin yung titulo. Feeling ko lang, ha? By next week, makukuha na ng mga magsasaka yung titulo. Dapat naman talaga. Dapat naman talaga kasi yung mga magsasaka na yan, yan yung haligi ng pagkain ng Pilipinas. Isipin nyo kung wala yan, patay tayo. Diba? Pinakinggan Tapos ko yung pinakawawa lang. Pinakinggan ko yung sinasabi ng magsasaka. May punto rin naman sila. Nakikita nila sa TV, sa social media, sinasabi ni Secretary Estrella na hindi namin kayo pababayaan, ibibigay namin sa inyo yung titulo. Pero ganito pa rin nangyayari sa amin. Diba? Kaya malaking bagay din yung media. In fairness, yung media at social media, malaking bagay din yan kasi na-actionan din ng mabilis. Agad nakarating kay Secretary Estrella yan at pina-actionan niya rin naman agad. At saka, Within the day, nung nakita niya yung issue, Story. na sumagot siya. kaming lima, kami first 5 yan, tututukan namin yung kaso ng land grabbing na yan sa Bataan. Yan. So, basa muna tayo ng comment at medyo maliit-liit yung TV natin. Banat Joe. Sige. Sa cellphone na lang siguro. Lex, lakihan mo nga yan, Lex. Full screen mo, Lex, yung TV. Yan. Kasi, yan. Yan, good evening po sa inyong lahat. Hindi haharap yan si VP Sara. Nahihiya siyang humarap sa madlang people. Nahihiya siya sa pinagagawa niya. Impeach talaga yan. Sana man lang humarap siya watching from Tokyo, dyan po sa Japan. No, hindi ko iboboto yan. Galit na galit. Salamat po. Ma'am Lydia. Ito sabi ni, sige, William. Ito si Ben Stalosa. Good evening, watching from Hong Kong. Another one, Nilo Estacio. Natatakot niya yan si Inday Sayad. Tapos may crying emojis. Ito sabi ni Lorna Redula. Yan. Yes, in Jesus' name, maparusahan na ang pambansang lustay ng Pilipinas. Mga kababayan, ipanalangin natin itong impeachment na makamtan natin ang katarungan. Fight the good fight of faith in Jesus. Yan. Sabi ni Koy Ramos, Kunanan, ano po ang naging balita sa eroplanong pinadala ni Sara para sumusundo sa mga OFW? Fake news po yan, bogus. Bogus lang yan. Ito si May Hayashi. Impeach Sara Duterte. Ito naman si Rodora Atong Layasan. Stand out si Marcoleta Jr. sa katangian niya. Si Balita at Kalaman, nakikinig sa atin. Shoutout sa'yo, pare. Okay, Thank sa you, Wing. natin, nasa t-shirt namin. O nga. Ay mo, pati-shirt ka. Dapat binigay mo na ba aga-aga para suot namin dito Excel, ngayon? sabi mo na yung size. Baka meron na. Excel ako ha. Ay, medium lang ako kasi. Excel, payat medium. ako. Excel. Dalawang Excel sa Teka, video. basahin ko to si Jedgo, mainit ang ulo. Jedgo, mainit ang ulo mo ha. Sabi niya, nakakaumay na yung hayop na Sara Lustay na yan. Akala ko tayo tatlo na naman eh. Ito sabi ni Jedgo. Ay, Yun na, yun na. eh. Oh, yun na yan. Iba pa, iba pa. Yan, si Wilma Baquero. Good evening po from Singapore. Singapore. Yan. Shoutout po. Ito si Emilita Pecado, no vote for Sara from Tokyo, Japan. Sabi ni Mary Jane Ordinario Bikay, no? Mas matalino pa ang mga ito kaysa kay Inday Sayad. Ay, naku, yun naman ma'am. Talaga Naman, di kayo papayag. Alam namin yung Department of Foreign Affairs. Oo. Yan. Next, Mark Mapa. Yan. Kaya hindi nakasagot yan si Sara 80-80 nga ni. Yan. 80 nga ni. Gusto yung ngani na yan. Ano pa ibig sabihin ng ngani na yan? Bicol yata yan eh. Parang oo. Parang ganon. Parang inuulit ko sa'yo. Bicol yan nga ni. Sige, tingnan natin. Check natin. Ito, shoutout kay Maria Estrella Platequi, no? Nasirado yung phone niya.
naririnig niya tayo pero hindi niya nakikita. Sayang, di Black. nakikita yung kagwapuan. Pero sinare niya daw sa grupo niya. May isang grupo, malaking grupo ng Marcos Loyalist si ganun? Maria. Kaya sinare niya na daw yung ating Oh, podcast. ito, Oh, pre. OFW rin, OFW. Based to sa Illinois. Si ito regular viewer natin. Ang nga ni, tama ka, is originally galing sa Bicol. Oh, Bicol nga. Ang ibig Bicol. sabihin niya ay really or that's right or exactly. Yun ang ibig sabihin. Kasi niya. yung asawa ko nga, di ba? Tatay niya Bicol, nanay niya Waray. Kaya alam ko pag sinasabi niya, gabi ka na naman nga ni, super traffic. Ayan pa. Okay, punta tayo sa segment 2. Sa segment 2, bisan po natin din sa Yayam's editorial. Itong editorial na to, editorial ko kahapon, pero mas pinili ko siyang basahin ngayon in Taglish dahil maganda tong editorial na to. Ang titulo po ng editorial ko ngayon ay Dutertoxification. Bago ang 2028, kailangang magdesisyon ang mga Pilipino kung anong klase ng politika ang gusto natin. Sa nakalipas na halos isang dekada, na-impluwensya ng politika sa Pilipinas ng estilo ng pamumuno na mas pinapahalagahan ang tapang kaysa sa mga institusyon at shortcuts kaysa sa rule of law. Unti-unting naitanim sa isip ng ilan na ang human rights ay sagabal sa ustisya, na ang due process ay luho, at na pwedeng patayin na lang ang pinaghinalaan kaysa dumaan sa korte. Dahil dito, hindi lang supporters ang nabuo, nagkaroon din ng mga imitator. Dumami ang naniniwala na okay lang ang pananakot, pambabastos at paggamit ng takot bilang paraan ng pamamahala. Ito ang tinatawag kong Dutertoxification. Parang katawan ng kailangang mag-detox. Kailangan din linisin ang ating political culture mula sa ganitong mindset. Hindi magiging healthy ang demokrasya kung nasasanay ang mamayan na humanga sa leader na minamaliit ang accountability at pinahihina ang mga institusyong dapat nagpoprotekta sa atin. Habang papalapit ang 2028 elections, mas nagiging mahalaga ang tanong, anong klaseng leader ang gusto natin? Hindi ito personalan. Ito ay usapin ng track record, direksyon at kakayahang mamuno. May mga kritiko na nagsasabing kulang pa sa malino na plano pagdating sa mga pangunahing issue tulad ng inflation, ekonomiya at West Philippine Sea. Madalas, mas nangingibabaw ang political branding kaysa konkretong programa para sa bansa. May mga issue rin na transparency at accountability na hindi pa rin nasasagot, lalo na ang paggamit ng 125 million na confidential funds sa loob lamang ng 11 na araw noong 2022. Hindi lang ito tungkol sa halaga, kundi sa kakulangan ng malinaw na paliwanag kung paano ginamit ang pondo. Kapag hindi may paliwanag ng maayos ang pera ng bayan, naapektuhan ang tiwala ng publiko. Sa edukasyon, kahit malaki ang budget ng DepEd, nananatili ang mga problema tulad ng kakulangan sa classrooms at learning loss matapos ang pandemya. Sa halip na structural reforms, mas napunta ang usapan sa mga kontrobersiya kaysa sa konkretong solusyon. Sa usaping panlabas, lalo na sa West Philippine Sea, mahalaga ang malinaw na posisyon. Sa panahon na hinahamon ng ating soberenya, hindi pwedeng tahimik o malabo ang tindig ng sinumang nais mamuno sa bansa. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa isang pamilya o pangalan. Ang tunay na tanong, anong klaseng politika ang gusto nating itaguyod? Politika ba na puno ng insulto at takot at disinformation o pamumuno na may respeto sa batas, malinaw na pananagutan at dignidad? Dahil ang laban dito ay hindi tungkol sa personalidad, kundi sa kinabukasan ng ating political culture. Karapat-dapat ang Pilipinas sa leader na nagpapalakas ng institusyon, gumagalang sa batas at may tunay na accountability. Ang Dutertoxification ay hindi paghihiganti. Ito ay paglilinis ng ating politika dahil ang Pilipinas ay nararapat sa gobyerno may dignidad, hindi nakabatay sa takot, shortcuts at pagbaliwala sa batas. Yan po ang ating editorial ngayong gabi. Ano, sa palagay mo, Joe? Kakopi. Ang ganda ng term, di ba? Oh. Toxification. Dutertoxification. Parang Kumbaga, detoxification. na kailangan natin ng detox. Di ba? Example natin. Kasi bastos talaga yung mga Duterte. Walang paggalang sa batas. Example natin ng kabastusan at kapalpakan ng Duterte administration. Yung Mount Kamuning. Yan lang yan eh. Kumbaga nag-iwan niya ng basura dito sa kultura ng mga Pilipino. O sige, okay lang yan. Si Digong kaya niya nga eh. Minumura nga yung Diyos eh. Di ba? Binabastos nga yung babae. Okay lang yan. Normal lang yan. Yung mga palpak na yan, yung mga basura na yan, parang Mount Kamuning, yung pagtatanggal sa Mount Kamuning, pagdi-detox yan
sa kapalpakan ni Duterte. Oo. Oo. Ganun Yung din. sinasabi mo, yung matungkol sa mga proyektong mga hindi mga proyektong pinag-isipan. palpak, hindi pinag-isipan. Meron pa, mas malalim yung tungkol sa moralidad ng mga tao eh. Oh, Talagang simula nung naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, talagang ang standards ng morality ng ating mga kababayan ay talagang bumaba. Correct. Pero mo, pinagtatawanan ng pagmumura, ang paghihiya sa tao, at yung paghalik-halik sa kababaihan o pagbabastos sa kababaihan, yung paggamit ng mga salita na nakakababa ng dignidad ng mga babae. No, pinapalakpakan nung panahon niya. Ako, dahil dyan sa Duterte na to, nalaman ko na marami akong mga kaibigan, mga kumare-kumpare na mga bobo. Totoo nangyayari to. Nagkakainuman kami minsan. Siyempre, di may iwasan, magkakaibigan. Kainuman. Minsan napapasok talaga sa usapan yung politika kasi siyempre vlogger ako. Ah. Sila Duterte, akala nila pagkakataon na nila para maka-corner ako. Nasagutin ko kaagad, ikaw, okay lang ba sa'yo na patayin yung mga adik? Eh, pero sasagot ng bobo, oo! Okay lang. Oo, kung anak mo yung patayin, okay lang ba sa'yo? Kahit Hindi. pagkamalan lang? Hindi. Siyempre sasabihin niya, hindi naman adik anak ko eh. Oh. O, Paano diba? ako naging addict? O yun And nga, di ba? ang sagot lang dyan, saan sa konstitusyon, saan sa batas ng Pilipinas na pwede mong patayin ng suspect? O yun nga. Di ba? Ako, ganyan yung pang corner ko sa kanila eh. Saka the fact na wala naman tayong death penalty dito sa Pilipinas. Correct. That makes the thing worse, di ba? Oo. Kapag tinatanong ko sa kanila, ikaw, kaya mong murahin yung Diyos? Hindi, syempre. Oy, ba't yung idol mo, minumura, idol mo pa rin? Hindi, tapos usapan nun, change topic kami nun. Tsaka yung mga babaeng binabastos, yung inahalikan Oo. nila on stage. Oo. Paano kung kapatid niya yun? Oo. Paano kung nanay niya Kapag yun? tinatanong mo sila, okay lang sa'yo, kaya patayin ng ang drug addict. Tapos, okay, drug addict eh. Hmm. Siguro dahil hindi pa sila nakakaranas na yung isang membro ng kanilang pamilya ay biktima ng EJK. Correct. Di ba? O hindi binigyan ng pagkakataon na magbago. Hmm. O may correct. O may representa man lang na isang magaling na abogado sa korte. Di ba? Oo. So yun ang mga bagay na hindi naiisip ng mga sumasang-ayon sa ganyang gawin inong nakaraang Eh, administrasyon. double standard. Kaya tama ka, yung kultura ni Digong, yung style niya, naipamana niya sa mga dilis eh. Oh, totoo. Na-absorb Kaya nila. nga parang nag-create ng maraming mini digong eh. Ah, tama. Yung Sa sinasabi sa Pilipinas ICC, di ba? Oo. Yan din isang claims Correct, eh. oo. May mga minions na nagawa si Digong. Ayan na. Mga dilis. Oh, kaya itong editorial ni Yayam, kaya sana magkaroon tayo ng isang matindi-tinding vaccine ha. Kasi vaccine kailangan dito, itaksa sa utak ng mga to eh. Yung mga ari sana, dito ka agad. Big box. Para patay ka agad. Para diretso, no? Oo. Diba? Ano ba matindi yan? Kumbaga sa naka-IV sa dugo, ano? Oo, kailangan dyan. 50%, formalin, 50%. Para malinis. Ang masaklap, sir, moving forward, kapag bumalik si Sarah, na-detox na nga natin, di ba? Unti-unti dinidetox na natin. Baka bumalik na naman yan. Totoo Ayun yan. na. Posibilidad Last yan. yan Oo. Posibilidad yan. Nakikita na natin kung paano magpatakbo ang isang dissenting pangulo. Correct. No? Tapos babalik tayo sa dating gawi na walang rules, na walang batas-batas. Kung ano gusto nila lang ipatupad, yun ang masusunod. At sinabi mismo ni Digong yan, siya ang nagpatunay dyan, si Sarah mas matigas sa akin yan. Oo. Di ba? Mas walang kinakatakutan yan, walang sinusunod yan. Hindi mas malala pa kay Digong. Tingnan mo nung... Dahil nakita nyo pa, yun kanina napanood ako ng video eh. Sabi ni Didigong, mahirap kayo, putang ina nyo, maglalo kayo maghirap. Mga jeepney driver yung sinasabihan niya nun. Oh, di ba? Oh, jeepney driver. Ganun ba? Tama ba yun? Di ba? Meron nga nung last week, kwento ko na sa inyo, kinuha akong ninong ng anak nila. Teka, magkano yung pagimkim mo? 500, syempre. Barya lang sa akin yun eh. Wow, galante. Kunin nyo ninong. Joke lang yun. Galante. Hindi, kinuha ko ninong. Ito, hindi ko naman talaga siya ka-close. At saka alam ko, maka-Duterte siya. Baka nanonood sa atin yan. Oh, wala ko, kahit sampalin ko pa mamaya yan. Kinuha niya ako ninong. Oh, pero, magkakilala kami, pero hindi kami close. Ah. Ngayon, iniiwasan ko talaga yung topic ng mga politika. Kasi syempre, pag nasa labas ako, hindi ako nag-saw-saw sa politika pag nasa labas ako. Nagpupolitika lang ako pag sa mga vlog. Ngayon, hindi talaga maiwasan na pag-usapan namin yung politika. Hindi kami nagkasundo. Kasi syempre, solid Duterte siya eh. Ngayon, wala na agad ng kandila. Talaga. Oo. Tinuli ko kagad yung kandila, sinabi ko, bobo ka. Totoo yan, mamaya, kwento lang. Alam ng mga ano yun, ng mga taga sa amin. Minsan na barangay na nga ako dyan eh. Kinukuha niyo ako kainuman pag
gusto niya naman topic, politika. Akala ko kung gusto nyo Red Horse yung iniinom. Eh, kasi minsan nagkabarangay na kasi nagkagulo talaga eh. Eh hindi ako kahit mag-isa ako, umano ako ha. Hindi ako patalo. Yan. Kaya yung mga DDS na yan talaga. Kahit alam na nilang mali, ha? Kahit alam na nilang mali. Minsan nga, ewan ko, sabihin, Tito mo. tita ko, At tito mo. na nagpalaki pa sa akin. Bobo rin pala. O, blinak ko. Blinak ko. Kasi pinanapan ako eh. Sabi ko, hindi mo alam, ganyan. Pahirap sa akin si Marcos, ganyan. Blinak ko. Hindi na ako sumasagot. Blinak ko eh. Bobo ka pala, tita eh. Kasi Ang problema sa kanila, no? Yung mga sinasabi nilang kapangitan ni Marcos, walang basihan. mga personal Walang resibo, experience. mga ano lang, mga opinion Oo. na base pa sa fake news. Correct. Sabihin, kasi- pagpipilitan, adik, tinan mo, pumayat. Tanga. Pumayat, syempre, nagkasakit. Di ba? Nasobrahan to, pinagpipilitan nila, nasobrahan. Pinalabas lang daw na nagkasakit kasi hindi naman talaga nagkasakit, na-overdose daw. Pinagpipilitan. Di ba? Sino hindi yung kandila, buti ko siya, suksok ko sa mukha niya eh. Pero kumain ka. Syempre naman. Ano yan da? Nagbigay ako ng 500 eh. Hindi, totoo nangyari yan. Totoo nangyari yan. Kaya, sa mga ano, huwag niyo kukunin ng mga nino, huwag niyo kayayain ng birthday Tapos ninyo. kakausapin niyo ang Oo, political. kung may usapan ng politika kasi hindi ako tawag dyan, hindi ako mabaliktad sa mga sinasabi ko dahil pinapatindigan ko yan. Tama. Isipin nyo nga, tita ko nga nagpalaki sa akin, blin ako kaagad. Kasi, pagtanto ko bobo eh. Di ba? Bakit ka pa magtsatsaga sa bahay pag sa mga bobo? Malahawa ka maging bobo. Tama. Di ba? Tama. Ang ganda ng filter natin ngayon ha. Ganda talaga, oh. Wala filter yan ha. Kasi itong ano namin, itong studio namin, konti pa yung laman, konti pa yung gamit namin. Natural na natural. Ayan, dito tayo sa bagong segment natin ha. Oh. Etong bagong segment natin dito kay Yayam na fake news. Yung mga fake news, ikaw na magpaliwanag Yam. Oh, every week po, yung segment ko, yung second segment, no, aside from Yayam's editorial, magiging fake news debunk. No? Lahat po ng fake news na sa loob ng isang linggo na nag-viral, no, idedebunk po natin dito. Kahit kakampi natin. Kahit kakampi, kahit galing sa Marcos supporters, sa Dilaw o kaya sa mga Green, no? Idedebunk po natin 'yan dahil Oh, ang ganda. gaya Ganda ng pa rin, mo na, ang ganda Ayan. Gaya ng pinanindigan. Gaya yan ng pinanindigan na po namin sa loob na mahigit. Ilan episodes na tayo? 11 kaya? 11. Plus 36. 47 episodes. Hindi po kami lalabas dito ng fake news. Oo. No? Kaya gusto namin, no, may segment kami na lahat ng maling informasyon, maling news na nilabas, lalong-lalo na laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at kay First Family mismo, ay may i-debunk namin. Spencer, ano din, tulong na rin natin ito. Kumbaga, social responsibility na rin natin ito. Kasi marami nabibiktima ng fake news, no? Tama. Kasi media and information literacy, kung pag-uusapan natin yan, maraming hindi pa pamilyar paano ma-identify alin ang fake dyan, alin ang totoo dyan. So, maraming nabibiktima sa mga peking information, kaya tama yung sinasabi ni 31 Million Movement, maging mapanuri. Tama. Dito sa amin sa Salamat PBBM para sa kaalaman ng mga nanonood, ng mga bago-bago lang sa aming sumusuporta, dito sa amin sa isang linggo, nagbibigay na kami ng idea niyan. Kung ano yung mga itatopic, kung alanganin kami, i-research si Mark Ian, pati ni 31 Million, hindi nyo lang nakikita yung dalawa na yan, pero silang dalawa yung malaking tulong sa mga topic natin dito. Pinag-uusapan dito. Oo. Kumbaga, may brainstorming. Talagang well-researched yung dalawa na yan sa mga topic namin dito, kaya wala tayong fake news. Ngayon, itong pag-usapan natin fake news, kay anong Ito, ang una. Ang una-unang ide-debunk po namin ay itong sinabi ng mga DDS influencers or supporters na nagpadala daw ng eroplano si Baste Duterte sa Middle East para sunduin ang mga OFWs. At maraming DDS ang naniwala. Oo. Di ba? Kasi isipin mo bakit fake news yan? Baka joke yun, hindi yung fake news. Hindi, Fake news talagang talaga. Ang daming humingi pa nga daw ng tulong sa China. ang daming vlog na talagang kasi yung mga vlogger to parang puro grade 3 ang inabot eh. Ang tatali magpapaniwala, isipin mo sabi si Basti daw humingi ng tulong sa China para pagpadala ng eroplano doon sa Middle East para sundin yung mga kababayan nating naipit sa gulo. Kasi wala raw ginagawa yung gobyerno natin. Pero yung pinadalang eroplano, hindi Cathay Pacific,
Hindi China Airlines. Ano? Philippine Airlines. Galing China. Ayun nga, di ba? Kung galing sa China yun, hindi Philippine Airlines yung eroplanong pupunta ron. Di ba? Correct. So, doon pala makikita mo na fake news na kaagad yun. Kasi unang-una, si Baste, hindi yan trabaho ng mayor. At pangalawa, hindi niya kayang gawin yan. Pangatlo, hindi rin pwede mangyari yan kasi yung airspace nga dyan sa Middle East, mahigpit, restricted. At kasi wala nga may po siyang gera. personality. Wala siyang Oo. personalidad na i-represent ng Pilipinas sa ibang bansa, sa mga host countries ng OFWs para mag-repatriate ng mga OFWs. Maganda yung paliwanag, sir, ni OWA Administrator PY. Oo. Di ba? Hindi yan basta-basta lang magpapadala ka ng aeroplano at sasakay ka. Oo. So siguro, ang understanding ng mga dealers, so sige, si Basti may aeroplano, pinalipad niya agad ng Riyadh yan. Oo. O sige, sino gusto mong umuwi lahat? Sakay na. Kala ganun. Hindi ganun kasimple. May exit clearance ka, kinakailangan mo, visa, etc. Napakarami mong kailangan ayusin. Hindi basta-basta yan. Ano ginagawa ng gobyerno? Meron na po. In fact, tatlong Teka muna, chartered flights. Yan po, bago doon Sige, sa sige. portion na yon. Alam mo kung bakit? Kasi napaniwala sila ng kanilang poon Tara. na madali, nung panahon ng pandemic, COVID. madali lang ginawa namin. No? Nag-charter kami ng eroplano from Manila to Davao. Ganun lang. Easy lang, di ba? Paano kuha mo yan? Makamukha na kami ni Sarah. Nahawa na ako. Karamihan pa ng mga dealers hindi pa nakapag-abroad. Karamihan ng mga dealers hindi nakapag-abroad. Oo. At hindi naging OFW, hindi nila alam na kailangan ng visa. Ayan, Sa mga bansa na yan. i-debunk mo daw yan. Debunk mo yan. At Sindong, siya yan, may kahawig ka sa congressman. Si Joel Jua. Mukhang ano po long lost twin brother. Siya, kamukha na talaga eh. Pero may pareho na kami ng salamin, pareho na eh. Sino ba mas gwapo? Sino mas gwapo? Ay, ako yun, syempre. Alat-ala ma? Kailangan pa ba kayo memorize yan? Nakawa na sa akin to. Joe, ituloy mo yung ano. Ibisito tayo. Oy, Joe, ituloy mo yung ano, hindi madali. Sige, okay. Kasi uumpisahan mo dun sa kontrata ng mga OFW sa ano. Correct. Tulad ng sinasabi nila Sara Duterte na napakadali magpadala, hindi po ganoon yon. Kasi maraming stakeholders dyan, marami kang kailangan kausapin. Una, yung bansa na tatanggap o paglalandingan mo, kailangan mo makausap yan. Kasi mamaya limited lang yung airspace para sa private flights lang yan. Baka walang commercial flights dyan, etc. Yung mga employers nila, Kailangan mo pa pumapayag alam. ba? O pumayag ba yan? Yung mga OFW kasi Dahil may may mga kontrata kontrata yan. Oo. Baka breach of contract yan. At ang tendency Hindi yan, na makabalik. Hindi na makabalik yan. Matanggalan ng trabaho. Pangatlo, interested ba yung mismong OFW? Oo. Kasi karamihan sa mga OFW nandiyan dyan sa Middle Ayaw East, bumalik. sabi nila, mas gusto namin dito. Protektado kami ng mga employers. So hindi basta-basta yung gusto ni Sara na i-repatriate na, sige, mandatory. Lahat kayo, sinong ilang Pilipino dyan, 100, dalhin natin lahat yan sa Pilipinas pabalik. At Joey, kailangan na matandaan nila na hindi naman lahat ng OFWs gusto bumalik. Correct. Dahil gusto Exactly. nilang pangalagaan ng kanilang mga trabaho. Correct. Ayaw nila mawalan ng trabaho. Kasi kapag umalis sila sa host country nila, pagbalik nila dito, ang posibilidad na hindi na sila makabalik, malaki. Saka Exactly. makikita mo talaga yung video fake news eh. Sabi nila, eroplano na galing eroplano na galing Dubai. Nasakay ang mga OFW natin, lumapag na sa Pilipinas. Lumapag na. Pero makikita yung video, paakit yung mga tao sa eroplano. Di ba? Fake Pero, news. tapos na yun. News. Establish na natin. Na-debug na natin ang Oo. fake news. Dito tayo sa totoo. Ang totoo po, ang nagre-repatriate ng mga OFWs ay ang OWA at ang DMW. Correct. Nagtutulungan ng OWA, DMW, DFA at Office of the President para maibalik yung mga distressed OFWs na gustong bumalik na sa Pilipinas. Ang katotohanan, nung Sabado, 442 po ang naibalik na OFWs at nung Sunday ay 343. May parating Kasama ang kanilang mga, Oo. tawag dito, yung mga pamilya. Dependents nila, no? So, yun po ang totoo. Nakapagpabalik na po tayo ng mga OFWs, pero dahil po yun sa gobyerno. At hindi po dahil kay Sara Baste. Duterte o kay Mayor Baste Duterte na binidabida ng mga DDS. Pero sa tingin mo, bakit marami mga naniwala doon? Katanga Ano, mga bobo ba? 80-80 ba? Tanji ba? O mga abnormal? Mangmang. Dahil sila'y mangmang. Oh, di ba? Hindi kailangan kasi nilang suportahan yung claims nila na magaling si Sara Oo. at mahina si Marcos. At madali lang talaga magpapunta ng eroplano mula sa ano. Oh, batiin natin yung tropa natin vlogger. Nandito si Balita. Halika. Pakita ka lang. Dito ka. Sa likod namin, dito ka. Mukhang may regalo sa atin to ah. Nangingi ng damit eh. Ito yan.
Ito po, very controversial ngayong mga yan. nakarang araw. At balita ko, sasayaw yan. At dahil maraming kaaway ngayon to, Marami pinayak to yun. at sa katotohanan, nung isang araw, nasa NBI para mag-file ng kaso. Talaga? Tama. Meron kasi may Okay, nag-invite sa akin eh. May nag-invite sa kanya. Sagot ko na yan. Ayos eh. Ito, idadamay ko na kayo. Oh, Ano ba yan. yan? Ano ba yan? Pwede mo ba ipakita sa kanila? Pakita mo sa kanila kung ano to. Malapit na kasi birthday namin eh. Oo. Tatay Digo. Ito kami. Birthday. Oo. Magkaka-birthday sila. Oh, ito po, Maganda sa Diba? sa Diyos. Kanina ko napaaga ka na. Napakagandang t-shirt. Yan, di ba? Kaya malapit na birthday, March 28. Bakit dapat ganito yung press maliit? Dapat malaki-laki. Dapat lumpiang Shanghai. Ang problema, pinas ka dito ng mga DDS na gusto Okay lang, okay lang. Okay lang. Kaya pa. Iyak talaga sila. Iyak sila eh. Iyak. Iyak sila eh. Hindi ko may nakaasar lang to eh. Sabi nila, binabastos mo. Tatay di ko namin pa. At si BBM, di nyo binabastos? Correct. Diba? Inabit yung mga sipon. Datihan lang yan. Mas grabe pa yung ginagawa kay BBM on a daily basis. Kayo Kaya na ito yung pwede? ginawa ni Balita at Kalaman. Dinadamay pa si First Lady yung mga anak nila na addict din daw. Di ba? Oo, totoo. O sasabihin mo si Sandro, Ang addict. nakakaano dun yung nakabikini, yung video, yung nagsisex, di ba? Mga ganun video yung ginagawa. Itong ginawa ni Balita. Wala yan. Ito. Mild pa nga. Mild pa nga yan, oh. Original sa yan, Basic original. pa to, basic ha, basic pa to. Kumbaga, mild. Kumpara na ginagawa nyo kay PBBM, kay First Lady Lisa Marcos, na mga picture, ini-edit nyo na nagtatalik, na addict, na mga nakabikini, mild pa to. Diba? Yun sa inyo talaga pamabalahura. Narinig nyo bang nag-iyakan kami? Hindi kasi, hindi totoo. Ito. Tingnan mo. Tingnan mo, di ba? Huwag pa yung press sa ilong. Dapat dito, hotdog eh. Binabati. Happy birthday! Di ba? Happy birthday. Happy birthday. Ka-birthday ko pa to eh. Gusto ko magpalit ng birthday eh. Anyway, thank you, bro. Thank you. Kasi balita kaalaman pala ko. Yan. Kume, Balita at Kalaman. Thank you, thank you. Amin ba yan? Amin yan? Mamaya, para Ayos ah. Thank you, Ayan, thank you. mga ka-BBM. May topic ka ba ba yan? Meron. Itong kay Ombudsman Rimulya. Ayan, ako. Yung remarks niya tungkol sa... Maraming nagulat dyan. Oo, maleta. No? Maraming nagulat dyan. Ano ba yung kwento dyan para malaman ng mga kababayan natin? Ibig sabihin, ito lang, nung nakaraan, kailan ba sinabi to? Monday ata, ba? Monday, Monday, no? Na interview si Ombudsman Boying Rimulya ng media kung saan siniwalat niya. Dahil doon pala sa mga pictures na sinubmit ng 18 Marines, no? May mga picture pala doon, no? Na kuha nung nakaraang pang administrasyon, katulad ng pagbibigay ng maleta, at sinasabi pa, ang maleta na tumatanggap ay yung sa opisina ni former Speaker Velasco. Lord Alan Velasco. Lord Alan Velasco. Which is, kailan ba nag-speaker si Alan Velasco? Ano yan eh, 2020? Yung last half nung Digong administration, di ba? Dahil 81. nagpalit sila ni Alan Peter Cayetano, no? So yung last half ng Digong administration, si Lord Alan Velasco. Velasco na ang speaker. 2020 to 2022. So yun ang napakalaking revelation at very material yon. Bakit? Kasi kapag nagsabit ka ng mga ebidensya, no, na hindi totoo or fake or hindi nangyari sa kasalukuyan administrasyon, posibleng marami doon sa mga ebidensya mo, no, sa testimonya mo ay hindi rin totoo Oo. at hindi rin related sa panahon ni Pangulong Kaya ang Bongbong hirap Marcos. paniwalaan itong 18 Marites eh. Una, 'di ba, yung affidavit lang nila, yung joint affidavit nila, lahat sila pumirma doon sa iisang affidavit. Tapos pag in-interview sila ng NBI, ayaw nila mag-cooperate. Correct. Na isa-isa sila. Kasi ang sinasabi nga Sa nila, tingin mo bakit? Ayaw nila isa-isa. kasi mag-iba-iba sila ang sagot eh. Magkakalabasan. Oo. Kasi napapansin mo kapag in-interview sila ng media, kapag nahirapan silang sumagot, si Pasa. Baligod Pasa kay Baligod. ang sumasagot. Paano nalaman na abogado lahat ng detalye? Correct. Di ba? Mas alam pa kaysa doon sa Marines. Ibig sabihin, si Baligod ang susi sa script. At siya din naman yung umamin na nagkamali siya. Di ba? Assumption niya lang yung nasa affidavit. So, Kaya yung pahig na sila. Payag na. Update, I-interrogate ng NBI yung 18 Marites na isa-isa basta kasama abogado. Kahapon ata nangyari na yun. Basta kasama Alam mo abogado. bakit?
Kasi may 3 araw silang rehearsal. Oo. Nakapag-rehearse sila. Nung Monday ata, unang punta na sa NBA eh. Oo. Nag-decline sila lahat eh. Wala Alam mo, makikita yung kahit NBA may eh. rehearsal sila dyan, alam mo, kahit may script sila, kapag may rehearsal, kapag sinubject yan sa individual interrogation or interview ng NBI, lalabas at lalabas. yan. Sabagay. May babalentong talaga. Lalabas, dyan, may lalabas na babalentong. inconsistencies dyan. Okay. Kasi- Gusto ko lang ilang araw ko na gustong i-debunk to or kontrahin itong si Mike Defensor na nagkataong kabarangay ko to eh. Si Mike Defensor sinasabi, bakit ang mga 18 Marines ang ini-interview nyo? Ba't kailangan pa isa-isa? Di ba? Ah. Bakit hindi nyo imbitahin? Hindi daw imbitahin ng NBI. Yung mga pinangalanan ng 18 Correct. Marines. No? Ano, palagay nyo tama yon? Hindi, Mali nun. Bakit? Bakit mali? Natural po, kapag meron nagko-complain, kahit sa NBI man o sa pulis yan, aalamin muna ng otoridad kung ano yung detalye ng iyong complaint. Oo, kung totoo ba. Tatanungin ka muna. Hindi yung naglabas ka sa media, nagpa-press con ka, nagpa-interview ka, Ipatawag. na hindi pa nga sinumpaan yung mga sinabi doon, eh papatawag agad ng NBI at or PNP or ng DOJ yung taong involved. Hindi ganon. Hindi ganon ang proseso. Kailangan muna alamin ng otoridad kung ano yung detalye ng iyong complaint. Alam mo, at panunumpaan mo yung iyong mga sinasabi. Correct. Si Mike Defensor, abogado yan, di ba? Hindi. Hindi pa siya Pero may abogado. kasama siyang abogado that time, si Topacio. Kasi Oh. yung nag-circulate yung video na yan eh. Correct. Parang ginigisa nila yung official ng NBI. Oh. Di ba? Ayaw nila pagsalitain. Kasi kung magsalita yung abogado, ipapaliwanag At sa sa kanila. kanila, ginajustify niya na dapat hindi interviewin isa-isa. Correct. Oh. Mali na naman yun, no? Abogado siya, alam niya yan. Oh. Etong nakakatawa sa mga taong to, no? Talagang intentionally minimislead nila yung tao. Yan pa lang, sa proseso pa lang ng pag-imbestiga, na alam mo na gusto lang nilang i-pursue yung kanilang narrative. Kaya ganyan sila magsasalita. No? Pero ang katotohanan yan, alam ng mga yan, matatalino yan eh. Alam nilang mali yung sinasabi nila. Gusto lang nila iiwas sa tamang direksyon yung investigasyon para mapunta agad sa mga inaakusahan nila. Correct. Pero magtataka ka ha, yung sa sinabi ni Ombudsman Boyong Rimulya na panahon pa raw ni Digong, etong mali-maleta na to, parang walang ano sa kanila. Then, Kumontra. walang reaksyon. Di ba? Parang Oh. walang kumontra. Kasi pwede Kasi delay. alam mo, kapag kumontra sila, kapag pinatulan nila yung issue na yan, nahaba at pwedeng mabulilyasin Siguro natin sila. strategy nila. O sige, patayin na natin yung issue na Patay yan. Huwag na tayo agad mag-react. Kasi totoo. Kasi si Rimulya, ombudsman yan. Meron sa intelligence report yan. naman. So nakakarating sa kanya yan. Tsaka top notch yan ng baryan. And maraming kakilala yan dyan sa House of Representatives. Yung mga pictures na yan, ma-identify nila, makikilala nila. Kasi doon pa lang, sa pananahimik nila na yun, na sinabi ni Ombudsman Rimulya, parang guilty na kaagad. Kasi feeling ko pre ha, Diba? Ngayon ang tanong, Joe, Yam, ilang maleta kaya na pakinabangan nila nun? Ayun lang. marami. Ha? Bakit yung gawain nila nun, binibintang nila kay PBBM? Correct. Eh, hindi naman pala nangyari sa panahon ni PBBM. Nangyari naman pala sa panahon ni Digong, pero ba't binibintang kay PBBM? Remember, nangyari itong pagkakaroon ng press con tungkol sa 18 Marines bago mag-EDSA anniversary at during the time na nagkakaroon ng confirmation of charges sa Kay Digong. ICC. No? Kasi gusto talaga nila magkaroon ng smoking gun or gusto nila magkaroon ng dahilan para magalit ang taong bayan sa kasalukuyang Class. administrasyon. Di ba? Kaya, Para magsindi, para mag oo, i-expect nila ganun, na magkaroon ng galit ang taong bayan, na yung galit na yun, yun na, para lumabas sa streets at kunin ang kapangyarihan kay Nakuha Pangulong naman nila Bongbong yung, Marcos. nagtagumpay naman sila doon, nagalit naman, sa kanila nga lang. Baliktad lang. Baliktad lang. Oo. Tingnan mo ha, nung nag-press ko sila na yun, grabe tawa ng taong bayan. Pinagtawanan lang Hindi sila. hindi man lang uminit yung usapin na yun, hindi man lang nag-viral. Paano naman palerista? Pang-tanga, pang-bobo yung script. Pang-section 12, no? Rotor. Sabi pa ng basurahan yung gumawa ng script at saka Kasi- director. Kasi isipin mo nung araw na naglalabas kayo ng press con, talagang ano ka, seryosong-seryoso ka at talagang sigurado ka sa mga sinasabi mo. Tikas Taas eh. noo, yung si Baligod na yun, taas noo, totoo sinasabi mo. Kinabukasan, nagsusorry kasi may mali raw. Kapag hindi sila lulusot Diba? dyan, feeling ko, kasi hindi pinakita ni Rimulya kung alin yung litrato doon. Oo. Kasi kada administrasyon, halimbawa ikaw speaker, di ba? Oo. May ano ka dyan eh, may arte-arte ka sa kwarto mo, i-renovate mo yung kwarto mo eh. May mga sarili kang design eh. Kung anong gusto. So yung litrato na yan, ito assumption ko lang ha, yung litrato na yan, nakita yan ng taga-HOR
kung sino man yung tao na yan, uy, that time, design to ng opisina ni Lord Malamang Velasco. janitor yan, janitor, kabisado. So, hindi nila malulusutan. Oo. Correct. Kasi kung kay Romualdez opisina yan, iba yung disenyo din. Oo. May mga pictures, may mga photo op. Doon sila nahuli. At saka minsan, yung mga speaker, iba-iba ng kwarto yan. Hindi yung kwarto ng speaker, yun, iba-iba sila ng kwarto. Correct. Saka, gusto ko lang Ang gulo. banggitin, itong mga taga-NBA na to, mga veterano to, hindi mo mauto to. May mga utak po yan, karamihan po dyan, Abogado natin. CPA lawyer. Hindi ba Lawyer. O kaya CPA. Hindi nyo mauto yung mga taong yan. Tapos ikaw ay dishonorably discharged Oo, lang. kayo mga dishonorably charged. Oo. No? Hindi nyo mauto yung mga taong yan. Kaya ayaw Kahit di ba? Bagitin ko na rin, di ba? Para maging kumpleto itong pinag-usapan natin. Si Pampilo Lacson, Ah. sinabi niya yung math is bagsak eh. Math is not mathing eh, no? Sablay eh. galing ni Lacson, no? Oo, No? nako. Sabi mo, ilang taon? Ikaw naman, Timo, bago pa sabihin ni Lacson yun, editorial ko na yung math na yun eh. Ikaw naman, no? Kasi nagbayaran sa'yo. Hindi kasi nagbayaran sa akin. Oo. Si Marcoleta, abogado pa yan, di ba? Alam mo naman kasi si Marco, si Teo, kahit mali, papangalandakan niya tama para lang sa kala Duterte. Para sa naratibo nila. Oo. Tingnan mo naman yung anak ka ganina, di ba? Batang natin, hindi pa nagbabasa ng rules. O ano nangyari? Pinagtawanan ng taong bayan. Paras sila magtatay na. Oo, di ba? Oo. Paras palpak. May basa laro tayo. ba yan? Basa tayo comment next. Wala. Next, comment. Bago tayo pumunta kay Joe. Kasi may clear lang yung third segment eh. Lex palaki Ito si Lorna Redula, solid PBBM kami, Pangasinan at Caloocan City. Sabi ni Charming Rosal, gusto kasi nilang pasamain si PBBM sa taong bayan but they cannot put a good man down. Never ever. Oh, Correct. yan. Ang ganda ng comment ni Charming Rosal. Ito si Jillian Nev. Yan. Hindi mo binasa sinabi ni Charming Rosal, tama ka Idol Yayam. Tama. Tama ka. Ayan, tama kayo. Ito, Carlo Borromeo. Good evening, Sir Palerista. Sir Yayam Dizon ka copy watching from Rizal. Happy viewing, Carlo. Sino pa? Ito si Jilan Nev. Ask nyo kaninong bata-bata si Lord Velasco. Kanino pa ba? Tigong yan. Hindi. Si Inday Sara naglagay Okay, dyan sa yan. pwesto. Kasi Alvarez, di ba? Pinatalsik si Alan Peter Cayetano para iupo ni Inday. Kay Sara pala yan. Correct. Ito si Macaria Rubuana Katimbong yan. Mga tan-GA, mga ob-ob, at mga mangmang. Kaya naniniwala sa mga D-sheet. Yan. Ganun din mga DDS eh. Oo, tama, Yun ang tama. pinapaniwalaan Nabasa nila niyo eh. na ba ito kay Mima pa? Hindi pa. Sabi ni Mapa, salamat mga Lodi sa pagdedebunk sa mga fake news para yung mga iba nating mga kababayan hindi mapunta sa kasamaan na pakalat ng mga DDS. Swerte ang Pilipinas at may presidente at first lady, tayong matalino at may totoong malasakit at inuuna ang kapakanan ng taong bayan. Keep it up mga Lodi, support natin si PBBM sa pagdedebunk sa mga fake news dahil ang Duterte family hustler sa mga fake news ng mga DDS vlogger watching from Kazakhstan. Wow! Kazakhstan! Grabe, ganda ng comment yan Ganda ng comment, kompleto. Oo. No? Tsaka Napakaganda nagustuhan- comment nyo, Miss nagustuhan niya. Mima pa. Nagustuhan niya yung pangalawang segment na. Nagustuhan niya agad yung pagdedebunk tawag doon? natin. Segment Yung na tawag doon? fake news debunk. debunk. Yun. Sabi ni Ate Neng Verbo, lagi nakikinig din sa atin. No? May sinasabi na naman si Attorney Paras, ang palayang kulubot. Ano naman? Para, Hindi ko kilala kung sino tinutukoy niya. Ate Neng Verbo, elaborate po. Sino po yung Attorney si Carlo Paras? Borromeo, umpisa na ang impeachment ni Sara Duterte. Tama. Simula na po. Correct. Simula na yan next week. Ito si Perlita Benigno San Jose. Sa bagay, kahit anong paninira nila kay BBBM, hindi pa rin talaga. PBBM pa rin talaga kami. North ang parents ko. Both. Tanongin ko kayo, bakit kaya lahat ng ginagawa ng mga to, mga abogado rin yung ibang mga kapanalig nila, bakit kaya lagi palpak pre? Sa tingin nyo, marami na silang ginawa para mapapagsak si PBBM. Kung tutusin, may pera sila. Abogado rin yung iba dyan. May mga aral din yung mga yan. May mga supporters sila. Pero bakit laging lagapak yung mga ginagawa nila paninira? kay Palerista, PBBM? isa lang sagot ko dyan. Oh. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. No? Kaya sila nagkakaroon ng kapalpakan dahil sa mali sila pumapanig. Ako sir, ang tingin ko naman dyan, madumi kasi yung intensyon. Kung madumi yung intensyon mo, kung naniniwala ka sa Diyos, di ba? Hindi magsasucceed yan. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, yung universe, magtutulong-tulong yan para hindi mangyari. Kasi madumi yung intensyon eh. Saan natin kakachorilis doon? Saan natin kakachorilis? Dalawa na, magkasama na. Pare short Magkasama. Tanong po, sagot-sagot. Ito yung sa akin, wag yung sa kanila ito. Kasi kaya hindi nagtatagumpay. Kasi hindi
hindi makatao yung ginagawa nila, kaya hindi sinusuportahan ng Diyos. Yan correct. yun. Ba? Tama. Oh, sige, Joe, Sige, pasok. move on tayo sa ating third segment. Okay, ang ating presidente nagpunta dyan sa Cebu at jam pack po yung schedule ng ating presidente sa pagpunta niya dyan sa Cebu. Nagpunta ng Mandaue, ng Cebu City, ng Bogo at maganda po yung kanyang handog na regalo sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Particular po yung nabiktima ng lindol, kung yung matatandaan, no? Siksik po yung nag-schedule ni PBBM dyan. Balikan po natin yung kanya naging itinerary ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita nitong Lunes lang po, March 16. Apat po na magkakaibang lungsod ang kanyang inikot at para tutukan po yung mga proyektong nagsusulong ng turismo, edukasyon at komunikasyon sa ilalim po ng #Bagong Pilipinas. Ito po yung on-the-ground report ng bawat event. Sige, i-play po natin. Meron po tayong video ng mga kaganapan po ng ating presidente dyan. Sige, habang hinahanda pa po yung yung video, no. Isa sa highlight, no, yung pagpunta ng presidente diyan, yung mga classroom na nasira ng lindol. Oh. Ang bilis na ayos. Tapos na. Oo na, bilib ako doon. Gawa. Makeshift lang naman, pero maganda yung makeshift. Yung niremedyohan nila, parang alternative learning center yan, napakaganda. Yan ang ginawa nila. At may internet connection, may Starlink set na nilagay doon na magagamit ng mga estudyante. Galing, no? Ang At bilis saka, talaga umaksyon. ay kita mo yung mga yung mga estudyante, no, kay BBM, no. Talagang nagpapa-picture sila. Oo, magiliw na magiliw Oo. sila kay PBBM. Hindi mo talaga makikitaan na itong mga estudyante na to na hindi nila kilala si PBBM kahit mga bata pa sila. Makikita mo kilala. Pero Ang ating presidente. napansin ko niya, napakaswerte ng Cebu, no? Yung Pangulo talaga balik ng balik sa Cebu para asikasuhin personal nila lahat ng problema nila. Kasi mahal din ng Cebu si presidente. Sabagay, Ito din na sabagay. natin yung election turnout, di ba? Noong Makikita mo yung 2022, suporta. di ba? Oo, oo. Pero makikita mo sa schedule ni PBBM, talagang no? Siksik na siksik, no? Parang hindi nagpapahinga eh. Ang style ng presidente, kapag pumunta ka sa isang lugar, tuhugin mo na. Tuhugin Ayun mo. nga Di ba? Diba? Makakatipid ka sa government resources, at the same time, yung oras niya matitipid, di ba? At marami yung pagsisilbihan. Ay, isa pang napagandang nangyari diyan, yung pinuntahan niya yung yung bagong gawang 1.5 billion Mactan Expo Center, Correct. no? Kung saan diyan gagawin ang ASEAN Summit sa May at sa November, no? Oh. At nakita ni BBM sa loob lang ng 2 taon nagawa ng Mega World, kaya tuwa si BBM, no? At since itong project na to, pagpe-prepare sa ASEAN Summit ay pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, tiyak, no? Foregone conclusion yan, successful yan. Ano ito, hindi lang to sa ASEAN, di ba? Kasi after ng 2026, hindi na tayo yung host country. Oh. Malaki yung ambag nito para mapaigting yung MICE MICE. industry. Oo, ano yung MICE ulit? Sige, meetings, incentives, conferences, and exhibitions infrastructure. Oo, So, dyan na Kumbaga, gagawin. pwede tayo mag-invite ng mga foreigners or kung may mga international events, gawin nyo dito sa Pilipinas. Which is malaki ang impact sa turismo ng bansa. pwedeng libo-libong Correct. participants ang sumama dyan, di ba? Hindi na lang sa Manila pwedeng mag-MICE, no? Hindi sa PICC, pwede na rin sa Cebu. Lapu-lapu. At meron na silang enough na hotels and accommodations, no? Para magtanggap ng malakihang events. At saka yung huwag natin kalimutan mga kababayan sa Cebu City nagbigay pugay si PBBM sa mga mahigit 3,300 na newly promoted public actors. At dyan din nga pala sa Cebu. Ah, yan, siguro ano? yan. Kaya tutuhog kayo, tama yung sinasabi. Kaya, kung makikita nyo yung mga teacher na nag-iiyakan habang ini-interview, hindi mo mapipigilang umiyak kasi isipin mo kanina, 33 years bago siya, hindi siya na-promote. Ngayon lang siya na-promote. Kung hindi pa naging presidente si PBBM, hindi siya mapopromote. 33 years. Palirista, hindi lang Teacher isang tao yun. Ang dami yung binanggit kanina, di ba? Oo. Ah, Kaya yung 3,300. yung ini-interview yung mga teacher, nag-iiyakan, hindi mo masisisi dahil sobrang tuwa nila, sobrang galak, dahil na-promote sila. Kasi isipin mo pre, yung isang teacher doon, 59 years old na siya. So pagdating na 60, retirement na yan. Pwede ka mag-extend hanggang 65 and then after that, mandatory retirement na. Teacher 1 pa rin siya. Entry level yun. Oo. Di ba? So yung sahod niya pang teacher 1. Pang teacher 1 lang yan. Magkano sahod ng teacher 1? 29,000. Di ba? Yung ibang mga teacher, magkano? Napakataas na. Dahil po dito sa Expanded Career Progression, yan po yung programa, no? Naging teacher 3 siya. Ay, So, dalawang level ang Oo, umangat. Oo. Umangat. So, lalaki yung sahod niya. Ang laki. Nagtuturo pa siya, incumbent pa, tataas yung benepisyo niya kasi aangat din yung GSIS contributions niya. Oo. Yung bonuses niya tataas. So, damay-damay lahat. Kaya hindi mo talaga na talaga matuwa ang mga teachers na to dahil yung iba kasi diyan
katulad ng sinasabi ni Palirista, akala nila magre-retire na sila nang hindi man lang na-promote kahit isang beses. correct. At teacher 1 pa din, no? Sa ginawa ni BBM, may mga teachers na nagiging principal level na. At may mga teacher 1 na tumatalon, teacher 3, teacher 4 agad, no? Dahil nga sa pagpapabaya ng Departamento ng Edukasyon nung mga nakaraang panahon. Actually, sir, bakit walang mass promotion? Bakit hindi nagiging madalas ang promotion sa mga previous years? Kasi nga, limitado yung posisyon. Hihintayin mo pa may mamatay. Di ba sa distrito nyo? Kailangan may mamatay muna si teacher 2 para ma-applyan ko yung kanyang posisyon. Ang ginawa ni PBBM, matalino eh. Gumawa siya ng posisyon. Papaaprobahan mo lang naman niya sa DBM eh. Gumawa ka ng mga bagong posisyon. O teacher 1, 2, 3. O ngayon meron ng teacher 4, 5, 6. So marami kayo mag-aagaw-agaw doon sa posisyon na yan. And yung mga master teacher, may meron master teacher 5, 6, meron na. Principal, meron ng principal 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ngayon meron ng 5. So maraming spots na pwedeng akyatan ng teacher, kaya pwede ka mag-promote. So, tanong, Kumbaga, merong kumbaga sa private, meron kang makikitang career path. May ladder. Meron kang ladder, meron kang promotion na nakikita. Hindi katulad ng mga nakaraan na Wala. nangyari talaga na teacher 1 nung pumasok, nag-retire. batas ba yan? Batas? I think binatas. Batas yan. Batas yan. So kahit sino maging presidente, tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to. Diba? Tuloy-tuloy Ngayon ang na to. tanong, bakit si BBM na nakaisip niyan? Siya lang matalino eh. Hindi, pag-release ni, Palerista. May sagot na yan, may sagot na yan. Bakit? Kasi kaya si PBBM na nakaisip niyan, kasi hindi siya magnanakaw. Maraming pera na pa pwedeng ipagdagdag sa sahod ng mga teacher. Kasi Tama. kapag magnanakaw ka, hindi mo maiisip yan dahil isipin mo, bakit ko bibigyan ng additional sahod ng mga teacher? Bubulsa ko Bakit na lang. Hindi ko unahin, bulsa ko. Si PBBM, kung hindi magnanakaw, inuna niya yung mga teacher para tumaas yung sahod nila para ma-promote. Kasi hindi lang to sa Cebu, by the way. Oo. Buong Pilipinas to, kung di ako nagkakamali, no? Sa Pasay, nagkaroon ng ganitong same event na mas marami pa nga promote sa Pasay, no? For Metro Manila. Kasi seremonya lang yung sa Cebu. Oo. Pansinin natin si Digong at saka si PBBM. Si Digong, strategic siya to the point na ayaw niyang awayin siya ng military. So tinasan niya lahat ng pulis, mga uniformed personnel, mga sundalo, para yung hindi magalit sa kanya, mautak eh. Pero hindi niya inisip na eventually, after a few decades, magkakaroon ng problema. Lumabas na nga yung problema sa pension fund, di ba? Si PBBM, hindi niya inisip yun. Na kailangan kusuhulan yung pulis, asan ko yung mga pulis, bigyan ko yung mga allowance sa mga sundalo para hindi magka-class. Binigyan niya ng pansin yung mga nangangailangan. Which is yung guro. Ako naging teacher din ako. Ikaw, sir, naging teacher ka. Ako 5 years ako naging teacher. Napakahirap maging teacher. Di ba? Ang daming ginagawa. 9 na oras ka, magsasalita, bla 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 bla. Pagdating mo ng bahay, gagawa ka ng lesson. Mag-check ka ng test paper. Magra-records ka ng grades. Tapos makatanggap ka lang ng 29,000. Di ba? Napakababa. So napansin ng presidente yan, maraming kakulangan at dapat i-address at in-address niya na yan. At yung teacher na yan, ang sa tingin ko, pinakamahirap na kurso sa lahat. Kasi mag-handle ka dyan ng mga iba't ibang ugali ng bata. Diba? At yung mga teacher na yan, ang naghuhubog sa atin kung ano man tayo ngayon dahil sa mga teacher. Kaya mahal na mahal mo yung teacher mo, di ba? Syempre naman. By the way, yung mga teacher, abono din yan palagi. Abono. Kaya pinabawasan na rin ni PBBM yung mga sitwasyon na magkakaroon ng mag-aabono Tsaka yung yung mga paperwork teacher. sila, No? pre. Kaya in-increasean yung kanilang allowance from 5,000 to 10,000. No? Tsaka yung paperwork nga. Chok ba alam? Chok allowance. allowance. Chok allowance. Kaya tama, na-mention na natin ito noon eh. Onti na lang yung nagbebenta ng kakanin. Totoo. Sa mga Totoo, teacher. Panahon natin talaga, wag tayo mag-ano. Meron talaga ganyan. Sa mga teacher, di ba? Ano ba yung mga activities sige, dito isa. sa Cebu? Nagpunta rin ang ating presidente dyan sa Mandawi City, no? Bilang panghuli po sa kanyang event, in-inspection po ng ating presidente ito pong bagong Pilipinas Studios Visayas. Pupunta tayo dyan. Pupunta tayo dyan. Mabindisyonan natin Dyan sa yan. Mandawi, no? Mabinyagan natin yan. Itinuturing po ito bilang digital last mile hub sa rehiyon. Ang state-of-the-art facility na ito ay ng Presidential Communications Office, PCO. Sila po ang namamahala dito ay magpapalapit po ng mabilis, tama at maasahang impormasyon para po sa mga Pilipino. Itong ginawang BPS, ito parang ito yung ginagamit natin dati. Noon, yung nung ginagawa wala pa natin. tayong studio. Yung bagong Pilipinas Studios. Oh. Diba sa Mandaluyong meron na. Oo. So sa Visayas meron na rin. Ito may Dyan sa video. Ito Mandawi. may video.
Parang nasa Diba? TV network. Oo. Actually, mas maganda pa sa TV network. Hindi, tingin ko para mas maganda to kaysa yung sa Mandaluyong. Kasi makita mo parang may news news studio. Pwede ka kasi magsagawa ng conference. Oo. Kasi si Yusek Claire Castro, Nag-press con. diyan siya nag-press con. Kahapon. O, ginamit dyan na ba siya. yun? Oo. Oo. Nakita ba yun dyan? At saka Si Jam parang, Magno nga tontuwa kasi naimbitahan si Jam Magno na manood ng personal sa press con ni Yusek Claire. Si Claire. Ay, maraming basher na naman. Mga dilis ng labasan na naman yan. Oo, malamang. Actually, maganda po itong ginawa ng PCO. Thank you, PCO. No? Kasi nag-encourage ito ng, Oo. ng mga content creator. Pwede nyo magamit itong hub na to. at libre yan. At libre, at the same time, promoting the creative industry. Oo. Si First Lady, yan din po yung kagustuhan niya. No? Sana Yung creative naman. industry, mas mapaigting pa natin. Kasi, Abangan nyo kami mga Cebuano, mga followers namin sa Cebu. Yung mga Correct. fans namin dyan, ha? Abangan nyo kami ngayong April. Pupunta kami dyan. O, hindi pa alam ko anong date. baka sa Mindanao, magkaroon din sa Davao daw. Hindi mo na namin sasabihin kung kailan. Wala pa. Oo. Ay, kasi pa yan. Meron din yan dyan sa San Juan. Oo. Diba? Diyan sa hub na yan, parang one-stop shop yan. Magpoproseso ka ng SSS mo, Lahat. ang mga dokumento mo, kukuha ka ng birth certificate sa PSA. Andiyan na lahat yan. Pwede ka mag-upload ng mga dokumento dyan para mas streamlined na po yung government services. So hindi na paikot-ikot ka So, dyan. ibig mo sabihin itong IGOB na to, hindi ka na pupunta sa mismong opisina ng gobyerno Correct. para magproseso ng kailangan mo. Andyan na Sa lahat. cellphone mo na lang, pwede ka na mag-apply ng kung ano-ano. Correct. At may wifi dyan. Kasi pag nag-a-apply ka ng mga dokumento, minsan kailangan mo mag-upload ng documents, di ba? malakas yung So wifi pwede dyan. mong gawin yan. Galing naman. Di ba? Bakit So, hindi na, ba't si BBM? ating Pangulo sa binigay niyang dito sa Visayas. Pasalamat ako sa buong puso ko. Siya, sige. Next topic tayo. Sige. Ang Love for All, no? Love for All, meron ba tayo dyan? Ang Love for All, nagulat ako eh. Marikina. Marikina. Oo. Pauwi ako, di ba? Oo. Papunta ako San Mateo, nakamotor ako. Nakita ko yung isa nakamotor. Hirap na hirap. May bit-bit na charity ba? Naku, ingit ka na naman doon, Jo. May charity ba? Paparahin ko sana eh. Yun pala, galing sa Marikina Sports Center. Kasi nandun si First Lady dahil ginawa po yung Love for All. Sports Center, yun ba yung stadium nila? Yung may track and malaki. field? Oh, May yung malaking track and Oo. field. Charity ba, isa lang po yan sa nakuha ng mga dumalo dyan sa Love for All event ng ating First Lady. Nagbigay din po ng mga legal assistance, medical services, may mga check-up, may mga gamot, may yun. Yung sinasabi nating charity ba, napakinabangan po yan ng mga kababayan natin. May video ba tayo, Lex? Dyan sa Marikina. Ayan, nasa litrato, no? O, sa mga kababayan na inuulit natin, ha, yung nangyari din sa Marikina na Love for All, sa paunguna yan ni First Lady Lisa Marcos. Kasi itong Love for All na to, marami na itong natulungan. Buong Pilipinas, ganyan po ka-active ang ating First Lady. Ganyan siya ka-active tulungan ng kanyang asawa kahit walang sahod-sahod. Correct. Di ba? Parang Saka makakita, First Lady, ganyan. Active. Dami niyang projects, Diba? ang dami niya inaasikaso. Ngayon, Lahat, ano bang meron dyan lahat yan? Ano bang perfect. meron dyan yan? Para malaman naman, ano meron dyan yan? Ano mga serbisyo dyan? madami. Bukod sa mga medical services, yung mga check-ups, yung mga test, bunot mga ipin. test, bunot ng ipin, pagpapatingin ng mata, meron pang mga ibang serbisyo tulad ng mga pangangailangan ng mga kataong bayan tungkol sa mga SSS nila, GSIS nila, sa PhilHealth, sa Sa panglegal. OWA, Sa panglegal. kahit yung PAW na andyan din kung meron kayong problemang legal, na andyan At din. DNR, nandyan din. Andyan, no? Test na, nandyan Halos din. lahat. Nandiyan din ang CHED. Oo. And private sectors, nandiyan din. Correct. Si Juana Lolier. Ayun, ang pinakamalaga, may libreng gamot saka yung salamin. Salamin. May libreng salamin at mga gamot. No? May bayad ba yan? May bayad ba yan? Wala. Libre yan lahat. Oo, Libre kaya yan kung lahat. kayo magkakamali mga kababayan, kung may maningil sa inyo dyan, ha? Libre lang, kapalerista, libre na nga yung pagpunta mo doon, lahat ng kailangan mo. Meron ka pang inuuwi na kinaiingitan ko. Hindi pa na nagkakaroon ng charity ba? Yung charity ba na yun? Puno-puno na laman. Kada, May karton kayo yun. ha? May karton ka. Oh, wala karton yun. Grabe. Para yung,
Yung charity timba, may picture ba tayo dyan? Yan yung timba na malaki ha. Next araw ka charity Hindi ba? yan yung timba ni Gaya ni Bongo na ganyan yung timba tapos ganyan yung karton. Kalahati yun. Ito charity timba, sa pangunguna to ni Chairman Mel Robles ng PCSO. PCSO. Ngayon, ito charity timba, napakalaking timba nito. Sa tingin ko ganyan, mga dalawang ruler yung taas niya. Matlaki. Tupit. Yan yung timba na nilalagay sa CR pagkatapos. Ayun nga. Ngayon, punong-puno po ng mga grocery yun. Dati nasilip ko yan, yung isa sa pinuntahan nating Love for All, nasilip ko yan, parang meron pang process pits eh. O, galing naman sa biga- DSW, yung karton. Oo. Yung natsempo natin sa San Juan, may charity ba na sila, may karton pa DSWD. sila galing sa DSWD. Grabe. Ang problema mo dyan, paano ka uuwi? Sabi ko yun kita ko nakamotor. Hirap na hirap si ate kasi nakaangkas siya sa motor eh. O, gano'n? Ang bigat eh, paparahan ko sa At meron pang bigat yung sa San Juan kung di ako nagkamali. bigas. Wheelchair, yan. Kaya naman pala galit na galit yung mga nasunugan sa NIA nung isang araw. Dahil yung timba na laman, kalahati karton, 5 sardinas, 2 kilong bigas, Oh. at 3 atang noodles, no? Kaya kulang na lang iba to sa mukha ng nagbigay. Alam nyo, baka sabihin na naman, hindi na lang kayo magpasalamat, at least may nabigay. Nandun na nga tayo. Pero sana, wag na nalukuhin yung tao. Correct deception yun. Diba? Kasi ano Para ba, Tagalog? palabasin na madami. Yun lang yun. Actually, hindi yun cost efficient eh. Gumastos din si Bongo, gastos yun. Pera ng gobyerno yun Oo. eh. So sana, kumuha ka na lang ng maliit na basket, doon mo na lang nilagay. Plastic na lang sana. Plastic na lang, nakatipid Ano sa yung karton. may timba, di ba? Ano mo yung tiba? Tapos may karton. Ngayon binabatikas kayo, galit na galit kayo. Kasi panluloko yun. Panglilin lang sa mga bayan yun. Dapat na magpasalamat na lang Oo dahil nga. pinalalabas nila galing daw sa bulsa ni... Personal. Ayun na nga. Pero dapat wala nang... Bakit ba kasi may karton para? Oo. Para magbuka apaw na apaw. Oo. Apaw naman pala. Oo. Hindi mo, Subconsciously, iniisip ko, ang dami ng pinamigay. pipila ako 7 hours kasi punong-puno. Narinig niyo ba yung video noon nung nagkuha? Ang daming mga pangit na salita na lumabas ah. Pagbukas, wow, mali. Karton pala. Alam mo, sardinas, ganyan kalaki yung sardinas. Yung karton, ganyan kalaki. Di ba? Sabi nung ano, kupal. Kaya mo, hindi mo masisi yung mga kababayan natin doon, ha? Isipin mo, 7 hours, ha? 7 hours. Nakita, punong-puno. Oh. Ngayon, yung pagbukas, kalahati, karton. Ang hilig talaga nila sa karton, no? Oo. Baka si Bato, maging karton na yan. Ano yan? Oh. Basahin ko yung tanong ha, sabi ni Marky, palirista, bakit hindi nagawa ni Hanilet yan? Yung ano, kasi sila. 30 kasi kaya mahirap magagawa ng atensyon. Yung budget. Oo. Si BBM, isa lang. Ito si Michael, pinapahaba ka. Oo. Ito, eh. Hindi, sa totoo lang, ang pinakasagot doon, nalilito ang Office of the President kung sino sa First Lady 1, 2, 3, 4, hanggang 13 Oo. ang isasama o ang magiging in charge sa event. Oo. Mabuti nang wala, kahit hindi na sila... Lahat kaya yun, binigyan ng security. Hindi natin alam. Pero etong si First Lady, palibasa, di ba? Abogado, di ba? Hindi mo na kailangan turuan. Alam niya na kung ano ang paraan para makatulong siya sa kanyang asawa. Alam mo naman si First Lady. Ano, no? Ayan, sige. Quick update daw tayo mula sa Department of Migrant Okay, Workers. sige, no? sige. 125 po na karagdagang OFW po safe nang nakauwi sa Pilipinas. Kailan? Yan, kagabi po yan mula sa pinakabagong pahayag po ng DMW. Ngayong araw po, ika-18 po ng Marso, patuloy na pinapaigting po ng administrasyon ni Marcos sa mga hakbang ng repatriation sa gitna po ng umiiral na tensyon sa ilang bahagi po ng Middle East. Actually, pasalamatan din natin yung DMW at ang OWA at DFA, napakasipag po ninyo. Diba? Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Feeling ko naman na-appreciate ng mga OFW na natulungan ninyo yung inyo pong serbisyo at tuloy-tuloy pa po yan. No? Alam ko 3 yung chartered flights ng gobyerno na kinomission, no? Mula sa iba't ibang parte po yan sa Middle East. Kasi maraming paraan po ng repatriation. Yung iba sumasakay po ng eroplano. Yung iba yung chartered flight, no? Yung iba naman commercial flights, pwede din naman yan. Yung iba by land lang yan o cross border lang yan na kinakailangan din ng mga dokumento. So yan po yung mga pinagkakaabala ng mga opisyal ng DMW. Ay, okay ka na, Jo? Okay na. Ayan, mga ka-BBM. Oras na ba? 4 minutes. 4 minutes. Basa Ayan. tayo ng mga... Comments, Lex. Nakaya mo para makabasa ko.
Ayan, sabi ni Ateneng Verbo. Ayan. Senator Bongo, sana binigyan niya na lang ng cash. Wawa sila. 7 hours pumila mga tao. Parang ginawang patay gutom. Sorry po. Pero tama siya doon, mas ma-appreciate ng mga tao. Kasi mas alam nila kung ano kailangan nila. Oh. At saka logistically, mas ano yun, mas efficient yun. Kasi Kumpara. kung ginawang cash yun, sa tingin ko, 150 to 200 pesos yun. Sagad 300. Ay, yung value. Oh, sa tingin ko. Ito Hindi siya. naman, mga 250. Ito, shoutout. Cheryl Prieto Hoxha. Good morning po mga Lords watching from New York. Ay, happy viewing ha. Ito, ang ganda ng comment ni Charming Rosalo. PBBM and First Lady Lisa Marcos ay parang si Apo Lakay at Imelda Marcos, very active. Oh, tama. Correct. Di ba? Kaya mahal sila natin eh, taong bayan eh. Dahil Oo. nakikita na ng taong bayan na nagtatrabaho sila. Ito, Ateneng Verbo. Basa nyo. May tukod na karton para magmukhang punong-puno yung kawawang balde. Ito, shoutout kay Manong Lino de la Cruz, Josikel Noveras at Trodora Atong Lai Asan. Ito, ganda comment oh. Ateneng Verbo. Overload ang achievement ni PBBM. Yan ang totoo. Pero ayaw tingnan ng mga DDS kasi kung ano yata ang kumpas ng amo nila, doon lang sila. Ang correct. Bulag nga ni. Nasasaktan sila sa mga nakikita nilang achievement ni PBBM. Oy pre, yari ka dito. Yari ka dito. Si Jack. Lex, ilagay mo si Jack. Jack Sigiab. Palerista, pa-unblock ako sa page mo. Ba't mo siya blinak? Sino ba yan? Si Jack. Ano yan? Marcos supporter yan. Baka accidentally lang siguro. Ala, baka dati yan. Hindi. eto, Ikaw ba ako, Marcos supporter ka? Kasi ang binablock ko, yung mga foul talaga yung mga message. Baka si Jack, nagsabi ko Oo. ng masasama. Tama Jack. Kaya nagsabi ka ba ng mga masama kay Palerista kaya ka na-block? Ito si Cesar Salagubang. Pa-shoutout po mga idol from UAE. O, kamusta ka dyan, Cesar? Pakicomment niya kung kamusta kayo dyan. Anong sitwasyon ng inyong safety dyan sa UAE? Kung Ma'am saan, Olive Lopez. kung saan ka man sa UAE. Ma'am Olive Lopez ng Batangas, nakikinig sa atin. Happy viewing po. Kayo po ba may birthday bukas? Para may nakita ko kanina, no? Happy birthday po. Advance Happy po. birthday ko sino may birthday po, bukas, ngayon, at magpakailanman. Ha? Ano pa? Meron pa? Lex, comment Lex. Ayan. Nabasa ko na yan. Ayan na. Akto na. PBBM, mahal niya ang Pilipino, sabi ni Rina Toshi. Ayan. Correct. Magaling at mahusay. Ay, si ano yan? Ortsak Jamie. Adlem. Yan. Magaling at mahusay talaga si PBBM. Mga guro noon. Pag may namatay or nalipat na guro sa iba, saka lang pwede ma-promote. Ngayon hindi na. At Si ano totoo yan? yun. Tama, si Ma'am Imelda. Ma'am Imelda Castro yan, no? Palerista, pa-unblock ako sa page mo. Block mo ako ata, panahon ng kampanya. Akala ko, kasi Hindi, kakamping ko dati yata. Hindi, Marcos supporter siya, kaso akala niya kakamping ka. baka naman kasi Kaya kampanya mo sa nakapagsalita Nene. siya ng hindi maganda. So aminin mo, Jack, nakapagsalita ka ng hindi maganda kay Hindi Palerista. yata, Kaya ka na-block. kakamping yata siya. Hindi, kaya kakamping. Ikaw, akala niya. Di ba kakamping ka dati? Hindi, unblock kita. Sige. sige. Jack, si Gia ba? Sige. Sige. Ayan na. Kasi yung may mga comment kasi na pwede ka ma-restrict eh. Jack, Na ma-violation eh. Jack, pa-share mo na rin itong podcast namin, ha? Oo, Para yan. i-unblock ka ni Palerista. Ayan, mga kabibi. Pro BBM. Matuloy pa sa atin yan kung na hanggang katapusan kung hindi pro BBM yan. Hindi, saka matagal na nagpapalo sa akin. Ah. Ito, ano mo to? Si Lorna Redula. Saludo po ako sa inyo mga sir. God bless you all. Praying that no weapon formed shall prosper against you in Jesus' name. Thank you, thank you, Salamat thank po you. sa prayer po. Ayan eh, mga kabibim. Gusto man namin mag-4 na oras tayo dito. Parang gutom na yung dalawang kasama namin. Oo, kaya gusto man natin na marami tayo mapag-usapan na patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa namang next week. Hanggang 1.5 oras lang talaga kami ngayon. Kaya sa ngayon, pansamantala magpapaalam po muna kami sa inyo. At magkikita-kita tayo next week. Ako po si Palerista TV. Magandang gabi po. Singit ko lang, pre. Singit ko lang. Sa Lunes, may sasampahan ng kaso sa COMELEC. Nako, sino na naman Nako po. kaya yan? Ipapatanggal party list. Wow! Sa Monday. Naka big news yan. Abangan natin yan. Big news. Big news yan. Yan ba yung leader, yung nominee ba dyan, yung magdanakaw? Magnanakaw ng pera ng kamanang Bitilin muna namin kayo. Palerista, pwede ba i-cover natin yan sa Lunes? Lunes, sige, puntahan natin. Sige, puntahan natin. Sa Lunes Comelec tayo sa Lunes. COMELEC. O, abangan nyo kami sa Comelec sa Lunes. Banat yan. Okay, mga kabibigyan, mga kayayam, i-follow nyo po ang aming mga pages, no? Ka-Coffee, Palerista,
Yayam Dizon, Markian Everyday, and 31 million. Isama mo na rin si Balitad Kaalaman yan. Si Balitat Kalaman, si Kume, no? I-follow niyo po siya, no? At till the next fake news debunking po, Yeah. no? At Yayam's editorial. Ako naman po si Ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa amin every Wednesday. Thank you sa inyong pagsuporta. At pasalamatan din natin yung Bagong Pilipinas Studio sa pagpapahiram ng ilang sa gamit natin, sa microphone natin. Bagong Pilipinas Studios, thank you. At see you sa Cebu. Doon tayo podcast sa Cebu. Yan. Diba? Yan, maraming salamat sa inyong lahat, ha. Mark Air Everyday, kunin mo na yung walis. Mag-walis tayo rito pagkatapos magliligpit tayo rito. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming podcast ngayong gabi. 11th episode, season 2. Maraming salamat at magandang gabi. Bye!